Naabutan ng bagyo, 20 araw na akong nakaligtas sa isla. Hindi ko inaasahang makakita rito ng isang eroplano. Basta't makita lang ni Qin Shui, si Su Xiaoming. Makakaalis na tayo sa islang ito. Malubha ang leukemia. Kung hindi ka agad magpapa-bone marrow transplant, ang anak mong si Nini, baka hindi umabot ng 30 araw. Nini, hintayin mo ang tatay mo. Luo Feng, may problema. May nangyari. Anong nangyari? Nasaan si Su Xiaoming? Dinala ni Wu Shihao si Su Xiaoming. Sabi niya, isasama niya ito. O papatayin niya si Su Xiaoming. Oy, Huwag kang padalos-dalos, Feng. Tanging ang bone marrow ni Su Xiaoming ang magmamatch kay Nini. 4 na taon pa lang si Nini, hindi siya pwedeng mamatay. Baka pwede mong isama si Wu Shihao. 3 lang ang upuan sa eroplano. Paano nangyari yon? Ang ibig kong sabihin, ako na lang ang maiiwan. swear. Pwede namang mabuhay si Nini nang wala ako bilang magiging ina niya, pero hindi siya pwedeng mawalan sa'yo. Swear, hintayin mo ako. Siguradong magpapasundo ako para iligtas ka. Kung ganun, talagang magpapasalamat ako sa'yo. Swear. Bakit? Siyempre para sa akin. Swear, magaling. Ang pagharap sa tulad niya ay madali lang. Qin Shui, nakipagsabuatan ka pa kay Wu Shihao para ipahamak ako. Anong problema kung ipahamak ka? Anong problema kung ipahamak ka? Disyerto itong islang ito. Dito, ang lakas lang, ang may saysay. Nakahanap ng eroplano. Hindi mo sinabi kay Boss Hao. Gusto mong umalis ng mag-isa? Ikaw talaga. Akala mo ba bulag si Boss Hao? Sasabihin ko sa'yo, ako ang mauuna. Ako ang unang nakakita kay Su Xiaoming kasama ako sa uupo sa eroplano. Ako ang humuli kay Su Xiaoming. Ako rin ang dapat na mauna. Boss Hao, patayin mo siya at ihatid kami palayo sa lugar na to na walang-wala. Hoy! Hindi ka na magiging taong gubat. Dito ka na lang sa isla at maging multo. Qin Shui Wu Shihao Hubiao, Han Qiancheng. Kung may susunod na buhay, sisingilin ko kayo ng buong buo. Abril 1, ako ay muling nabuhay. Isang bagyong walang katulad, Antas 19, ang Quilian ay lilitaw. Sa panahong iyon, magkakaroon ng isang tsunami na hindi pa nangyayari kailanman. May oras pa, kailangan kong hanapin si Su Xiaoming. Isama siya at tumakas palayo sa bagyo. Su Xiaoming. Oh. Su Xiaoming. Hayop ka? Papatayin kita. Ita, wag mo na siyang paluin. Nanay. Sa wakas ay nakita muli. Huwag mo akong subukang lokohin. Kung hindi sinabi sa akin ni Dawei, hindi ko malalaman na daladala mo ang perang panggamot ni Nini at ng masamang babaeng iyon na si Qin Shui at nagpapakasasa rito. Nanay, wala akong ginawa. Nandito talaga ako para iligtas si Nini. Nagdadahilan ka pa. Ang daang ito, patungo lang sa isla ng bakasyon. Dahil sa masamang babaeng iyon na si Qin Shui, pinabayaan mo na ang buhay ni Nini. Tingnan mo, papatayin kita. Kaunti na lang ang oras. Tingnan mo, papatayin kita. Teka, wag mo na siyang paluin. Luo Feng, walang ina si Nini mula pagkabata. Simula nang magkaroon siya ng leukemia, ano na lang ang nangyari sa kanya? Isang batang 4 na taong gulang, ni hindi man lang umabot ng 10 kilo. Ikaw, kinuha mo pa ang perang panggamot niya at nagpakasasa rito. Karapat dapat ka bang maging ama? Nanay, nagkamali ako noon. Ako. Pero talagang nandito ako para iligtas si Nini. Kung gusto nating iligtas si Nini, hindi sapat ang pera lang. Kailangan nating makahanap ng tumutugmang buto ng utak. Nakahanap ako ng isang tao na nagngangalang Su Xiaoming. Ang buto ng utak niya ay tugmang-tugma kay Nini. Pupunta siya sa isla para magbakasyon. Sinundan ko siya hanggang makarating dito. Basta't makita natin siya, maliligtas si Nini. Kuya Feng, totoo ba ang sinasabi mo? Paano kita lolokohin? Napakasama ko noon. Kahit ang matalik kong kaibigan ay hindi naniniwala sa akin. Nasaan si Su Xiaoming? Anak, kung magsisinungaling ka sa akin, papatayin muna kita, tapos susunod ako kay Nini sa kamatayan. Tama na. Nasa unahan lang siguro siya. Sabay nating hanapin siya. Tara na. Kuya Feng, saan ka pupunta? Kuya Feng, saan ka pupunta? Anong ginagawa ninyo rito? Masamang babae ka, nang akit ka pa ng anak ko. Dala-dala ang 1 milyong piso na panggamot ni Nini. Nagpapakasasa kayo rito. Tita, leukemia ang sakit ng batang iyan.
Kung walang tumutugmang buto ng utak, mamamatay din siya balang araw. Ang 1,000,000 iyon ay masasayang lang. Kung ibibigay mo iyon sa akin bilang dote, pagkatapos kong ikasal kay Kuya Feng, bibigyan kita ng isa pang anak. Kuya Feng, tama ba ako? Umalis ka. Qin Shui, sa nakaraang buhay, kasabwat ka ni Wu Shihao at ng iba pa para patayin ako. Sa buhay na ito, sinusubukan mo pa ring linlangin ako. Pangarap lang iyan. Luo Feng, itinulak mo ako? Nakakahiya. Pinakuha ko pa sa kaibigan ko ang impormasyon ni Su Xiaoming para sa iyo. Masamang babae, lumayo ka sa akin. Kung makakaabala ka sa pagliligtas ko kay Nini, papatayin kita. Iba na talaga si Kuya Feng ngayon. Dati, sunod-sunuran siya kay Qin Shui. Batang lalaki, may konsensya ka pa naman. Tara, humanap na tayo ng tao. Luo Feng, maghintay ka. Ako si Salted Egg Superman. Ako si Salted Egg Superman. Hello? Hindi ito salamin. Hindi ito isinusuot sa ulo. Saan ko isusuot ate? Basta hindi sa ulo. Ito ang tunay na salamin. Ibigay ko na ito sa iyo. Ayaw ko. Ito ang gusto ko. Bakit? Kasi marunong ako ng dynamic light wave. Tingnan mo, dynamic light wave. Su Xiaoming, sumama ka na sa akin. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Bakit ako sasama sa iyo? Huwag mo siyang takutin. Miss Su, ganito kasi, ang apo ko ay may leukemia at ang buto ng utak mo ay tugma sa kanya. Kaya, nakikiusap kami. Tulungan mo kami. Tama. Medyo nagmamadali lang si Kuya Feng. Huwag mo sanang isipin. Nagparehistro nga ako para mag-donate ng buto ng utak, pero wala akong natanggap na abiso mula sa Bone Marrow Bank. Paumanhin, hindi ako maaaring sumama sa inyo. Miss Su, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang gagalaw o tatawag ako ng pulis. Miss Su, wala talaga kaming masamang hangarin. Su, wala talaga kaming masamang hangarin. Wala ng oras. Su Xiaoming, maniwala ka sa akin. Ginoo, hindi kita kilala. Bakit ako maniniwala sa iyo? Dahil ako ay isang muling nabuhay, makalipas ang 1/2 oras, ang bahaging ito ng dagat ay dadanas ng napakalakas na bagyong level 19. Kung ayaw mong mamatay, sumama ka na sa akin ngayon din. Sa tingin mo, maniniwala ako sa ganyang kwento? Maaliwalas ang panahon ngayon. Saan nanggagaling ang bagyo? Baka naman nagloloko ka lang. Luo Feng, anong sinasabi mo? Kita mo? Kahit kasama mo ay hindi naniniwala sa'yo. Huwag mo akong lokohin. Su Xiaoming, bago ka matulog sa gabi, umiinom ka ng isang basong mainit na gatas na may asukal. Paano niya nalaman yon? Aba, para lang maloko mo ako. Nag-imbestiga ka pa sa akin? Sa tingin ko, kayo ay isang sindikato ng mga manloloko. Sa kaliwang pisngi ng puwit mo, mayroon kang isang marka na hugis puso at kulay pula kasing laki ng hinlalaki. Ang sikretong ito, walang ibang nakakaalam, kundi ang mga magulang ko. Maaari kayang siya nga ay isang taong muling nabuhay? Su Xiaoming, maniwala ka sa akin. Hindi kita niloloko. Sumama ka sa akin. Nakita na ni Luo Feng si Su Xiaoming. Saan sila pupunta? Hintayin mo ako. Kuya Hao, kapag ngayong gabi, habang nagka-camping, napagtagumpayan natin si Su Xiaoming, ang kumpanya ng pamilya Su ay mapapasa inyo na. Basta epektibo ang gamot mo, hindi ka mawawalan ng benepisyo sa hinaharap. Kuya Hao, Su Xiaoming. Ate, bakit ka nandito? Huwag mo nang banggitin, si Luo Feng na naman yon. Napagkasunduan, kapag binigyan ng impormasyon ng kaibigan ko si Su Xiaoming, isasama niya kami sa isla para magbakasyon. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya? Nakita niya si Su Xiaoming, tapos hinila niya ito at umalis. Ano? Sino si Luo Feng? Kuya Hao, si Luo Feng ay isang lalaking walang kwenta. Matagal na niyang gustong pakasalan ng ate ko. Huwag niyang gambalain ang plano ko. Dapat hindi natin siya payagang umalis. Su Xiaoming. Hindi ka makakatakas sa akin. Xiaofei. Po? Sino ang dalawang ito? Ito po ang ate ko. Ako ang ate ni Xiaofei. Ako si Hai. Ako si Wang Qianqian. Kakatapos ko lang mag-aral sa UK. Maaari mo rin akong tawaging Sherry. Si Sherry. Wala pang 80 minuto. Kung tayo ay babalik na ngayon at aalis ng mabilis, sapat na iyon para makalayo sa saklaw ng bagyo. Pare, darating na ang isang Category 19 na bagyo. Ngayon, ang sasakyan mo lang ang kayang umikot. Pwede ba? Xiao Feng, bakit ngayon mo lang sinabi tungkol sa bagyong ito? Kung sinabi ko, paniniwalaan ba ninyo? Basta't mapagagaling mo si Nini, kahit sabihin mong may Jade Emperor, maniniwala ako ng walang pasubali. Bro, totoong reincarnated person ka ba? Huwag kang mag-alinlangan sa akin. Basta't maniwala ka sa akin. Talagang maililigtas ko ang buhay mo. Luo Feng, kung totoong may bagyo ngayon, hindi lang ako magdodonate ng bone marrow. Bibigyan pa kita ng 1 bilyon. Talaga? Siyempre, totoo.
Ako lang ang anak ng mga magulang ko. Iniligtas mo ang buhay ko. 1 bilyon ay walang problema. Ngayon, hindi ko lang maililigtas si Nini, makukuha ko pa ang 1 bilyon. P% ang bagyo. P% ang isla. Babaguhin ko ang kapalaran ko. Anong ginagawa nyo? Kayo. Nag-show short film dito? Hoy, darating na ang kategory 19 na bagyo. Ang sasakyan mo lang ang kayang umikot. Pakiusap, iikot mo na ang sasakyan mo. Teka muna. Anong bagyo at tsunami? Sobra ka ng manood ng disaster movies. Umalis ka. Talagang wala ng oras. Bumaba ka na. Maniwala ka sa akin ng 1 beses, pwede ba? Ano ba? Mga agaw ng sasakyan? Boss Wo, anong ginagawa ninyo dito? Xiaomeng, anong ginagawa mo dito? Wu Shihao, Ginoo, tayo ba ay magkakilala? Binibini, ganito kasi iyon. Ang apo kong babae ay may leukemia. Kailangan si Miss Su na mag-donate ng bone marrow. Sa itsura mo, mabait kang tao. Pwede ba na ipahatid kami ng kaibigan mo sa ospital? Ganun pala. Tita, sa totoo lang, dapat talaga kitang tulungan. Pero itong sasakyan, hindi akin. Kung gusto niyang tumulong, depende pa rin sa kanya. Tama ba, Xiaodong? Naghihintay pa sa akin ang nobya ko sa bahay. Kung nagmamadali kayo, pwede naman kayong maglakad. Wu Shihao, makalipas ang 1 oras, ang lugar na ito sa dagat ay dadatnan ng super bagyo. Kung ayaw mong maiwan si Xiaomeng sa isang isla, paalisin mo na siyang sumama sa amin. Ginoo, may leukemia ang anak mong babae. Naaawa ako sa'yo at naiintindihan ko ang pangangailangan mong iligtas ang anak mo. Pero hindi ka dapat magbitaw ng mga salitang walang basehan. Lalo ka lang magiging kaaway-away ng mga tao. Xiaomeng, masyado kang mabait. Malinaw na may masamang balak ang mga to. Kung hindi ako dumating ngayon, baka may masamang nangyari sa'yo. Pero, alam niya ang maraming sikreto ko. Pati na ang birthmark ko. Xiaomeng, ang bait-bait mo talaga. Masyadong madaling maniwala. Isipin mo, paano kung may nagmanman sa'yo o kaya naman, kumuha ng litrato habang naliligo ka? Paano naman namin magagawa yon? Su Xiaomeng, maniwala ka sa akin. Si Wu Shihao ay isang mapagkunwari. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay para lamang makuha ang kumpanya ng pamilya Su. Nagkakalat ka ng maling akusasyon. Paano malalaman ng batang to? Ang plano ko? Anong bagyo-bagyo? Nakakatawa talaga. Xiaomeng, huwag kang magpapalinlang sa ganitong mga pang-aakit niya. Ginoong Luo, pumapayag akong mag-donate ng bone marrow. Pero ngayon, hindi talaga ako makakaalis. Siguro, hintayin na lang muna nating makadaan ng sasakyan, tapos tayo na lang ang umalis. Su Xiaomeng, maniwala ka sa akin. Makalipas ang 1 oras, ang lugar na ito sa dagat ay talagang dadatnan ng super bagyo. Maiwan ka talaga sa isang isla. Tama na yan. Hanggang kailan mo pa kami lolokohin? Xiaofeng, anong gagawin natin? Kung hindi aalis si Xiaomeng, talagang maiiwan siya sa isla. At pagkatapos, si Nini ay mamamatay na lang. Kahit umalis tayo, wala ring saysay. Mukhang talagang maiiwan na lang tayo sa isla. Kung ganito na ang mangyayari, mag-iipon na lang ako ng maaga ng mga supplies at maging hari ng isla. Wu Shihao at lahat ng mga nang-api sa akin sa nakaraan, pagdating sa isla, papagbayarin ko kayo ng husto. 50 minuto na lang ang natitira. Kailangan nating mag-ipon ng mga supplies ng mabilis. Dawe, humanap ka ng ilang malalaking backpack. Kailangan nating maghanda ng sapat na pagkain. Bro, Talaga bang mag-iipon ka ng mga supplies? huwag kang magalinlangan sa akin. Bilisan mo. Sige. Ginoo, halika. Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng panahon. Wala namang bagyo. Hirap na hirap ka nga kumita ng pera. Umuwi ka na at alagaan mo ang anak mo. Ale, huwag kang magpapaloko. Huwag mo nang hayaang gumawa ng kalokohan. Basta pangakuan lang ako ni Xiaofeng na pagagamutin si Nini. Ano man ang sabihin niya, paniniwalaan ko ng buong buo. Mga bobo. Tingnan mo, Xiaomeng. Ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay para lamang makuha ang tiwala mo at gusto ka pang ilayo. Huwag kang magpapaloko. Luo Feng, hindi kailangan ng mga ginagawa mo. Pumayag na akong magbigay ng buto para sa anak mo. Hindi ba sapat na yon? May bagyo talaga. Ito, galing sa bagyo. Magkapareho kayong dalawa, parehong tanga. Kaibigan mo. Dumating na ang isang tanga. Ako ang unang tanga. Ikaw naman ang pangalawang tanga. Pare, ito, para sa iyo. Ako ang unang tanga. Siya naman ang pangalawang tanga? Mas lalo siyang siraulo. Narinig ko. May isang siraulo dito. Naghahanap daw ng mga supplies. Ikaw pala yon, Luo Feng. Luo Feng, Ang liwanag-liwanag ng araw. Saan nanggaling ang bagyo? Bigyan mo ako agad ng 1 milyon. Baka mapatawad pa kita. Ibigay sa'yo. Panaginip. naku, Xiao Xue, anong klaseng dukha ang hinanap mo? Ex-boyfriend ko, kahit ilang bag lang ang bilhin para sa akin. Lampas, 1 milyon na ang halaga. Itong 1 milyon lang. Para bang kinukuha ang buhay niya? Luo Feng, gusto mo bang maghimagsik? Makikipaghiwalay na ako sa'yo ngayon din. Maniwala ka ba? Hiwalayan mo na ako. Iwalayan na ngayon. Ate, nakita ko na yan noon pa. Dukha lang talaga yung lalaking yan. Hindi siya mabuting tao. Hindi tulad ng kuya kong si Hao. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Narinig mo, Luo Feng? Kung magpapatuloy ka, sasama na ako kay Kuya Hao. Wag? Ako? Napakatapat ko. Mga basura kayong lahat. Akala nyo ba dahil may pera kayo,
Pwede na kayong gumawa ng gusto nyo. Sasabihin ko sa inyo, maya-maya, darating ang bagyo, at mapapadpad tayo sa isang isla. Gagawin kong impyerno ang buhay nyo. Fenge, nahanap ko na ang backpack. Ayos. Umalis ka dyan. Ngayon, bibili ako ng mahal. Ng lahat ng supplies. Kung may gusto magbenta, dito na. May tinapay ako. Gusto mo? 500. Scan mo muna. 500 talaga. Instant noodles at delata. Gusto mo? 1,000. Biao, Brother How, anong nangyayari? Ang ingay. Itong baliw na to, sinasabi na hintayin lang natin sandali at makakaranas tayo ng bagyong walang katulad. Tapos lahat tayo, maanod sa isang desyertong isla. Tingnan mo, ngayon bumibili siya ng mga supplies ng sobrang mahal. Kalokohan. Ang ganda-ganda ng panahon. Saan naman may bagyo? Sira ulo ba to? Tama. Buti na lang hindi mo siya napangasawa. Kung hindi, malaking problema sana yan. Anong sinasabi mo? Paano ko siya mapapangasawa? Itong baliw na mahilig mangarap. Luo Feng, talagang baliw ka na. Gumagastos ka ng ganito kalaki para sa mga to? Paano na ang panggamot ng anak mo? Su Xiaoming, tiyak na may bagyo, at mapupunta tayo sa isang desyertong isla. Pagdating ng panahon, maintindihan mo ang mabuting intensyon ko. 15 minuto na lang, kailangan nating magmadali. Pare, nagbibilang ka pa rin ng oras? Grabe na ang sakit mo. Nang umalis ako, titiningnan ko ang weather forecast. Saan may bagyo? Hubiao, pagdating natin sa desyertong isla, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang kalupitan. Biao, nasaan si President Lin? Napaka-interesante nito. Bakit hindi mo ipinatawag si President Lin para makita? Si President Lin at si Dr. He, nag-uusap sila doon. Abala siya sa trabaho. Wala siyang oras para panoorin itong siraulo. President Lin Qingyu, Brother Feng, saan ka pupunta? bibili ng motorhome. Bibili ng motorhome? Biao, hindi kaya yung motorhome ni President Lin ang sinasabi niya? Ayaw na mabuhay ng loko-lokong to. Ate Shinru, ikaw naman, isang PhD sa pamamahala ka, hindi ka sumabak sa negosyo. Gusto mo pang kumuha ng lisensya sa pagdodoktor para maging doktor. Qingyu ha, ako, wala akong malaking ambisyon. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makahanap ng mabuting lalaki at mag-asawa at mag-anak. Oo, Okay lang kung magdodoktor ka, pero bakit kailangan pang maglibot para magbigay ng libreng konsulta? Umaasa ka bang ako ang magpapakain sa'yo? kasi ang best friend ko, bilyonaryang presidente ng kumpanya. Ikaw na ang bahala sa pagpapayaman. Pero Qingyu, sa totoo lang, ang pinakamahalaga para sa isang babae ay magpakasal. Huwag kang laging nakasimangot, mabait naman sa'yo si Han Changcheng. Ganyan ka kung umasta araw-araw, matatakot at matatakbuhan ka ng mga tao. Baka isipin ng iba, ayaw mo sa mga lalaki. Hindi pa ipinapanganak ang taong gusto ko. Ang lalaking yan na si Han Xiangcheng, malayo ang agwat. Gusto kong bilhin ang motorhome na ito. Hoy, bata, naiinip ka na ba sa buhay mo? Mga abala ka kay Boss Lin at kay Dr. He? Biao, anong nangyayari? Boss Lin, sabi nitong batang to, magkakaroon ng bagyo sa lugar na ito ng dagat. Kanina, nandun siya nag-iipon ng mga supplies, tapos bigla na lang napunta rito. Boss Lin, Sira ulo lang talaga tong batang to. Anong bagyo? Walang basehan yan. Tama. Tingnan mo, maaliwalas ang panahon. Ang ganda-ganda. Paano magkakaroon ng bagyo? Ganito na lang, itong baliw na to, dumating na rito. Dr. He, baka pwede mo siyang tingnan? Kung hindi, magkakalat lang siya rito nagsasabing may bagyo at magpapakalat ng takot. Hindi yan magandang solusyon. Boss Lin, pwede akong magpatunay. Sira ulo talaga ang taong to. Ngayong araw, gamit ang dahilan ng bagyo. Muntik na niyang mailigaw si Xiaoming. Anong iligaw? Kapag sinabi ng anak ko na may bagyo talaga. Tingnan mo, hanggang ngayon, bagyo pa rin ang sinasabi. Mga sinungaling ang buong pamilyang to. Miss Su, Totoo ba ito? Sinabi niya talaga sa akin na magkakaroon ng bagyo. Pero baka para lang iligtas ang kanyang anak. Dr. He, Boss Lin, kailangan ninyong maniwala sa akin. Magkakaroon talaga ng bagyo. Sa pagdating ng panahon, itong motorhome ay madadala rin sa isang isla. Kailangan ko ito para mag-imbak ng mga supplies. Tingnan mo. Nagsasabi pa rin siya ng kung ano-ano. Qingyu, Sa tingin ko, medyo hindi normal ang kanyang pag-iisip. Pinaghihinalaan ko, may mild mania siya. Baka mas mabuting sundin na lang natin ang gusto niya, para walang gulo. Ginoo, pwede kong ibenta sa'yo ang motorhome na ito. Mabibili ko ito sa'yo, pero kailangan mong pangakuan na hindi ka magkakagulo. Sige, pangako ko yan. Ganito na lang, bababaan ko ang presyo para sa'yo. 500,000. Mag-scan ka na para magbayad. Ibigay mo sa kanya ang susi. 10 minuto na lang. Dawe, magpatuloy ka sa pag-iipon ng mga supplies. Bumili ka ng lahat ng makakaya mo. Ilipat lahat sa motorhome na ito. Bilisan mo. hindi si Boss Lin. Naniniwala ka talaga sa sinasabi niya? Sa tingin ko, may sira ang ulo niya. Medyo abnormal nga talaga siya. Sumunod na lang tayo sa gusto niya. Tingnan mo, kahit si Dr. He, sinabing may sakit sa pag-iisip siya. Hintayin nyo ang pagdating ng bagyo, saka nyo malalaman kung sino ang baliw. Wala naman talagang bagyo, di ba? Natatakot ako. Imposible naman. Baliw lang talaga yung lalaking yan. Mahilig lang mangarap. Nangangarap na may bagyo at mapadpad sa isang disyerto para magkaroon ng maraming babae at maging hari ng disyerto. Kuya Feng, kapag naabutan tayo ng bagyo at nakarating sa disyerto, kaawaan mo naman ako. Bigyan mo ako ng makakain. 2 minuto na lang, Chin Pengfei, kapag nakarating na tayo sa disyerto, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kalupitan. Si? Grabe nga talaga ang sakit niya. Biyaw.
Maghanap ka ng ilang tao para bantayan tong baliw na to. Kung may magawa pa siyang kalokohan, wala ka ng trabaho. Naiintindihan ko. Hoy, ikaw, anong sinasabi mong bagyo? Nagsisinungaling ka lang. Mamayang gabi, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang bagyo. Xiaomeng, ang mga taong ganito, nagpapapansin lang. Nakita mo na? Sa susunod, huwag ka nang maniwala sa kanya. Sina? Wala pang 10 segundo. Dawe, Makanda. Luo Feng, magkita na lang tayo sa disyerto. Sige, Wu Shihao, magkita na lang tayo sa disyerto. 5, 4, 3. Luo Feng, nasaan ang bagyo? Nakakatawa ka talaga. Magkita sa disyerto? Galactic Beam. Parang walang epekto ah. Naku po. Bagyo. Dumating na! Gaya nga ng nangyari sa nakaraan, dito ulit ako napunta. Sa buhay na ito, ako ang magiging hari ng disyerto. Wu Shihao, Qin Shui, Hu Biao, Han Qiancheng, pagbabayaran nyo ang lahat ng ginawa nyo. Kung tama ang alaala ko, pagkalipas ng 24 na oras, puputok ang bulkan sa disyerto. Sa ngayon, kailangan kong hanapin muna ang bagon, at kunin ang mga supplies. Tapos, hanapin agad ang master key, para mabuksan ang pinto ng military base. May eroplano sa military base. Makakaalis ako sa disyerto. Pareho talaga sa nakaraan. Nandito talaga ang nanay. Nanay, Xiaofeng, ikaw talaga. Nakakabaliw ang pag-aalala ko. Ate, sinabi ko na noon, kahit bagyo, napaghula ni Feng. Siguradong safe tayo. Lu Feng, totoo nga ang sinabi mo. Hindi dapat ako nagduda. okay lang. Nasa plano ko lahat. May 22 oras pa. Kailangan agad hanapin ang compartment. At ang master key. Gamitin ang compartment para makarating doon. Malapit lang dapat ang RV. Dali, puntahan natin. Mabuti naman, makikita ang RV. May matutuluyan tayo. Tara! Nakita ko ang RV. Huwag muna pumunta. Anong klaseng cellphone ito? Walang signal. Sana, bumili ako ng Yaoyao Leading. May satellite call pa. Cellphone. Totoo nga ang sinabi ni Luo Feng. Talagang may bagyo. Talagang stranded sa disyerto. Ate, uuwi ako. Uwi saan? Ako rin gusto umuwi. May bagyo talaga. Si Luo Feng, hayop. Ate, ayoko dito. Nagugutom ako. Kakain ako. Iyak! Iyak! Ano iyak? Gutom. Magpasuso. Nandito ang ate mo. May tinapay siya. Ibigay mo. Nagre-rebelde? Halika! Agawan! Brother Hao, wala tayong supplies. Hindi tayo makakatagal. Maraming supplies si Luo Feng. Kailangan lang hanapin siya. At agawan ng supplies. Maganda. Pero kailangan gamitin ang mga tao. Sa disyerto, mahirap ang supplies. Para mabuhay, kailangan magtulungan. Ipinapangalan ko ang Brother Hao bilang leader. May ayaw? Mabuti. Ngayon, ipapamahagi ko ang trabaho. Babae, mag-distill ng seawater. Lalaki, hanapin ang supplies. Sa gabi, tingnan ang resulta. Kung walang resulta, papatayin ko. Kung hindi makahanap ng supplies, papatayin ko. May problema sa utak? Malaki ang island. Saan ako hahanap ng supplies? Talaga. Luo Feng, yung motorhome. Tama nga ang hinala nitong probinsyanong si Luo Feng. Yung motorhome na anod talaga papunta sa isla.
Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kay Boss Hao at sa iba. Akala ko ba gawa-gawa lang ni Luo Feng na yon? Kung alam ko lang na may darating na bagyo, hindi ko sana ipinagbili sa kanya yung trailer. Sinabi niya sa atin dati, pero hindi tayo naniwala, di ba? Ngayon, wala tayong magawa kundi tumitig sa kahon ng supplies na to na hindi mabuksan. Hindi ko dapat ibinigay sa kanya ang susi. Nilagyan ko ng bulletproof glass ang sasakyang ito. Kahit basagin, hindi mabubuksan. Kung hindi mo ipinagbili sa akin ang sasakyan, paano magkakaroon sa loob ng ganito karaming pagkain? Luo Feng, ibigay mo ang susi. Dali, ilabas mo. Mamamatay na kami sa gutom. Sa akin ang trailer. Sa akin din ang mga supplies sa loob. Bakit ko ibibigay sa inyo? Ikaw. Anong ikaw diyan? Tama ba ang sinabi ng anak ko? Aminado kami, mali kami dati. Pero ngayong na-stranded tayong lahat sa islang ito, dapat ba't magtulungan tayo? Pwede kayong humingi ng pagkain, pero kailangan sumunod kayo sa pamamahala. Dito, ako ang masusunod. Sige, basta mabuhay lang ako. Susunod ako sa'yo. Bakit? Pagdating sa organizational skills, namamahala ako ng multinational company. Pagdating sa survival experience, nakapag-wilderness survival training na ako. Wala kang panama sa akin sa kahit anong aspeto. Bakit kita pakikinggan? Akala mo ba, CEO ka pa rin dito? Huwag mong kalimutan, disyerto tayo ngayon. Mabuting at binibigyan ka ng pagkain. Tama. Wala akong oras para makipagdebate sa'yo. Kung gusto mong mamatay, umalis ka na lang dito, Tabi. Mga tol, kain tayo ng masarap. Si. Tamad ka kasi. Pasensya na, Boss Hao. Mali ako. Tamad ka kasi. Naihiwalay tayo sa mundo sa islang ito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong makinig kay Boss Hao. Mula ngayon, Kung sino man ang maglakas loob na mandaya sa akin, hindi ko palalampasin yon. Boss Hao. Qin Peng Fei, nasaan ang mga supplies mo? Nakita ko. Yung motorhome, pati sina Luo Feng. Ano? Boss Hao, maraming supply sa loob ng trailer. Tama. Mabuti. Mamayang gabi, ubusin natin lahat ng pagkain. Bukas ng umaga, agawin natin ang mga supplies. Ma, Dali, pumunta kayo rito. Pakshet, anong kayabangan? Swerte lang sila. Nauna lang siyang nakaisip. Xingyu, nasa isla tayo. Kailangan muna tayong mabuhay. Naiintindihan mo? Ate Chino, hindi ba gusto mong magpasunod sa Luo Feng? Siya lang. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Pero ang matalino ay sumusunod sa panahon. Isang araw na tayong hindi nakakakain. Kapag matagal na hindi nakakakain, mawawalan tayo ng lakas. Huwag kang mag-alala. Pagtagal, makikita nila ang kakayahan mo. Pagkatapos, marami tayong pagkakataon upang kunin ang kapangyarihan. Ate Shino, kahapon, hindi kayo nakakakain. Kain na kayo. Salamat. King Yu, kain ka. Ayoko. Ako na ang susubok. Manager Lin, subukan mo. Tinatawanan mo ako. Hindi ko inakala na ang master key. Sa nakaraan, hindi sinasadya, nakahanap ako ng master key at nabuksan ang pinto ng base militar. Mukhang pag-alis, kailangan dalhin din ang Lin Qingyu. Mabilis, kain na. Pagkatapos kumain, aalis na tayo. Aalis Kuya Feng. Bakit tayo aalis? Sabing umalis, umalis. Hindi ka mapapahamak ni Feng. Hindi po, Auntie. Kung gusto mong umalis, umalis kayo. Hindi ako aalis. Lin Qingyu, kung hindi mo gustong mamatay, sumama ka agad sa akin. Sinabi ko, hindi ako aalis. Hindi pwede. Lahat dapat umalis. Wu Shihao, pwede kang umalis. Pero kahit isang tinapay, hindi mo makukuha. Wu Shihao, Luo Feng, hindi mo inaasahan. Noong nakita ninyo ang RV sakto, nakita ko. Lin Qingyu, kasalanan ninyo. Anong kinalaman ko? Si Luo Feng mismo ang hindi nag-iingat. Wu Shihao, anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Siyempre, hatiin ang mga supplies. Ikaw ang nagpabagsak sa amin sa isla, pero ikaw lang ang nag-isa sa pagkain. Marunong kang magsarili. Ako ang nagpabagsak sa inyo? Noong sinabi kong may bagyo, sino ang naniniwala? Tama. Ngayon sinisi mo si Kuya Feng. Wala kayong hiya. Huwag magsalita. Ngayon, kailangan ibigay mo ang mga supplies o kaya aagawan ka. Ano ba? Sino ang mag-aagaw ng supplies ng kaibigan ko? Sino? Umalis na nga. Amin ang mga supplies. Sinong may lakas ng loob na agawin yan? Makikipaglaban ako. Laban! Kaya mo ba? Tingnan mo nga, ilan lang kayo? Disyerto to. Ayaw nyo magbahagi? Tanungin mo muna ang mga kasama ko kung papayag ba sila. Kunin na natin. Shihao, pag-usapan natin to. Huwag kayong mag-away. Xiaomeng, pwede ba? Mag-isip ka ng maayos? Disyerto to. Walang supplies, walang buhay. Mas mabuti pang magpakabait ka. Baka hindi kita patawarin dahil sa ating nakaraan. Wu Shihao, ganyan ka pala. Anong klaseng tao ako? Gusto lang naming mabuhay. Mali ba yon? Tama. Gusto lang naming mabuhay. Luo Feng, kusa mo bang ibibigay ang supplies o aagawin namin? Ikaw ang bahala. 20 minuto na lang, pupuntirya na ang bulkan. Mamamatay ka lang kung dito ka mananatili. Wu Shihao, kung gusto niyong mamatay, sige, mamatay kayo. Bro, makipaglaban tayo. Sandali, sige.
Payag akong ibigay ang tren at lahat ng supplies sa inyo, pero kailangan niyong pumayag sa isang kondisyon ko. Luo Feng, akala ko ba? Matino ka pala. Kahapon, ikaw yung nagmamadaling mag-ipon ng supplies, di ba? Pero anong silbi niyon? Ngayon, napunta lang sa amin ang lahat. Mga basura talaga kayo. Sa syudad man o sa disyerto, laging nasa ilalim kayo. Hindi mo kaya si bro? Bro, paano na kami kung ibibigay ang supplies? Huwag mong payagan. Tu Xiaofeng, kung wala tayong supplies, mamamatay din tayo. Mas mabuti pa, makipaglaban na lang tayo. Bro, baka naman pwede mong pag-isipan muna? Para sa lahat ang supplies na to. Anong karapatan mong magdesisyon? Sabi ko na nga ba, hindi siya bagay na leader. Ganyang mga taong walang malayong pangarap. Mga hamak na traidor. Bilis, bilis. Sabihin mo na. Anong kondisyon? Basta hindi sobra. Papayagan ko. Kailangan ko ang lahat ng alahas nyo, at saka, kailangan naming makakuha ng konting supplies. 2 araw na pagkain lang, tapos makakarating na ako sa kabilang kuweba sa isla. May mga kabute doon at tubig na pwedeng inumin. Luo Feng, baka naman nasisiraan ka na ng ulo. Yan pa ang hihingin mo? Baka nga sira ulo na talaga to. Anong silbi ng mga alahas na to sa isla? Ni isang tinapay. Hindi mo mabibili. Gusto pa niyang ipagpalit ang supplies sa mga yan. Talagang walang pinag-aralan ng probinsyano. Mamamatay ka na. Nag-iisip ka pa ng yaman. Talagang nabigla ako sa'yo. Hindi mo ba gustong bumalik sa lungsod at ipagpalit ang mga alahas naming ito sa pera? Mga ignorante, kapag pumutok ang bulkan, malalaman ninyo kung ano ang tunay na basura, at ako ay aalis gamit ang eroplano para magsimula ng bagong buhay. Brother Feng, ano ang gagawin mo sa mga ito? Kung makakabalik ako, papabayaran ko sa tatay ko. Napakakitid ng utak mo. Bobo. Tumahimik kayong lahat, huwag ninyong kalimutan, ang mga supply na ito ay binili ng anak ko. Ano ba ang kinalaman ninyo? Tita, nababaliw ka na rin ba? Mamamatay talaga tayo. Brother Feng, bakit mo sila pinagbigyan? Dahil 10 minuto na lang, puputok na ang bulkan. Sa oras na iyon, magiging impyerno na ang lugar na ito. Tama ba ang narinig ko? Ano raw ang sinabi niya? Pagsabog ng bulkan? Pwede palang pumutok ang bulkan? Nakakatawa ka. Luo Feng, huwag mong isipin na dahil nahulaan mo ang bagyo, ay propeta ka na talaga. Propetang propeta pa siya. Nakakatawa. Ikaw? Karapat dapat ka ba? Brother Feng, gawin natin ito. Saan mo natutunan ng mga kasanayan sa pagtaya ng panahon? Ituro mo sa akin. Gusto ko ring maging astig. Puputok ba talaga ang bulkan? Siyempre, kung sabi ng anak ko, mangyayari talaga. 5 pang minuto. Tama na, Luo Feng. Gusto mo lang naman ang mga ginto't alahas nila? Bakit pa kailangan gumawa ng nakakaakit ng atensyong dahilan para itago ang tunay mong hangarin? Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Hindi kami sasama sa'yo. May mga taong walang alam, nakakita lang ng ginto't kayamanan, ay nawalan na ng ulirat, hindi nila alam na ang buhay nila ay mapapahamak din dito. Tama na. Anong karapatan ninyong husgahan ako? Ako ang bumili ng bagon at mga supply. Kung hindi ko binigyan ng makakain, may lakas ba kayong tumayo dito at kausapin ako? Brother Feng, wala silang karapatang magsalita. Pero meron ako, di ba? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag nating ibigay ang mga supply sa kanila. Kung talagang hindi, labanan na lang natin sila. Tama na, Dawei. Pwedeng hindi ako paniwalaan ng iba, pero hindi ikaw. Dahil kapatid kita. Dawei, makinig ka na kay Xiaofeng. Hala. Magkapatid, nag-away na. Wu Shihaw, huwag nang dagdagan. Sabihin mo na lang kung papayag ka o hindi. Payag. Siyempre, payag ako. Bakit ako hindi papayag? Gintong kuwintas. 10,000. Patek Philippe. May kompas. 50,000. Sing-sing. 10,000. Singsing ng Piaget. Ito na para sa'yo. Luofeng, susiin, kompartimento. Isang bungkos ng gamit. Nakapagpalit ng kompartimento. Sulit na. Tara na. 2 minuto na lang. Bilisan natin. Pare, huwag kang aalis. Kung aalis ka, mamamatay tayong lahat. Luo Feng, kahit tanga alam na kung aalis dito, mamamatay. Mga tanga kayong lahat. Nakita mo? Sumama sa'yo? Sumama sa'yo para mamatay? Akala mo ba ang mga taong ito ay katulad mong tanga? Anong sabi mo, pumutok ang bulkan? Nakakatawa talaga. Gusto kong makita kung kailan pupuputok ang bulkan na ito. Sige. Ayaw ninyong umalis, tama ba? Anak, huwag mo silang pansinin. Hayaan mong mamatay sila rito. Hindi ba maganda rin yon? Ma, Dawei, dalhin ninyong dalawa si Xiaomeng at si Lin Qingyu, bilisan ninyo. Bakit mo ako isasama? Hindi ko sinabing sasama ako sa'yo. May gusto sa'yo. Dapat, gusto ko rin siya. Lin Qingyu, sinusubukan kitang iligtas. Huwag kang makita ng kaswakangan. Luo Feng, ang buhay ko ay nasa sarili kong mga kamay. Hindi ko kailangan ng isang siraulo para iligtas ako. Wala ng oras. Bilisan ninyo. Wala ng oras. Sumama ka na sa akin. Hoy! Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang relasyon natin? Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako sasama sa'yo. Nakita mo ba, Xingyu? Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Anong pag-ibig? Malas! Gusto ko ba siya? Ikaw? Ano ka? Sasabihin ko sa'yo, wala tayong anumang relasyon. At hindi ako naniniwala sa sinasabi mong pupuputok ang bulkan. Lin Qingyu, makinig ka sa akin. 1 minuto na lang. Pupuputok na ang bulkan. Pagkatapos, ang lason at abo ay lalaganap sa hangin. Isang langhap lang. Hindi ka tatagal ng 3 araw. Tingnan ninyo, ang siraulo na ito.
Nagsasalita pa rin ng kalokohan, Luo Feng. Kung gusto mong mamatay, bahala ka. Pero bakit mo isinasama si Manager Lin? Eksakto, hindi naman talaga naniniwala sa pagsabog ng bulkan. Bakit ka pa nagpupumilit na magsalita ng magsalita? May masamang balak. Luo Feng, para makamit ang mga layunin mo, kailangan mo pang gumawa ng dahilan tungkol sa pagsabog ng bulkan. Kung totoong puputok ang bulkan, huli na para umalis ngayon. Bro, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Hindi puputok ang bulkan na yon. Dito na lang tayo, okay? Ang anak ko ay nakakapaghula ng hinaharap. Kayo namang mga ito, dito na lang kayo maghintay ng kamatayan. Lin Qiuling, sira ulo ang anak mo, tumanda ka na rin sa pagiging hangal. Nagkataon lang siyang tama ang hula sa bagyo. Pero hindi ibig sabihin, kaya na niyang mahulaan ang pagsabog ng bulkan. 10 segundo na lang, pag sumabog ang bulkan, malalaman ninyo kung sino ang baliw. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Luo Feng, Kung walang mangyayaring pagsabog ng bulkan, papahagising kita sa dagat para pakainin sa mga isda. Luo Feng. Bibilang ako para sa'yo. 5, 4, 3, 2, 1. Huwag kang magbilang. Narito na. Anong darating? Ang bulkan. Sumasabog na talaga ang bulkan. Ate, sumasabog na talaga ang bulkan. Totoo ang sinabi ni Luo Feng. Anong gagawin natin? Di ba takbo tayo? Maghihinay ba tayong mamatay? takbo? Takbo saan? Makakalaban mo ba ang bulkan? Makakalaban mo ba ang lava? Dapat hindi ninyo pinagdudahan si Kuya Feng. Totoo lahat ng sinabi ni Kuya Feng. Lahat totoo. Luo Feng, ano na ang dapat gawin ngayon? Ano ang gagawin? Di ba ayaw ninyong maniwala na sasabog ang bulkan? Bakit? Ngayon lang kayo nagtanong sa anak ko. Tigilan na yung mga salita mo. Luo Feng, sabihin mo na agad ang solusyon. Gusto mo bang isama mo kaming lahat sa pagkamatay mo? Isang taong may sira sa isip, ang mag-iisip ng solusyon para sa inyo, hindi ba't nakakatawa? Anong ipinagmamalaki mo? Kung di mo sasabihin, mamamatay kaming lahat kasama mo. Luo Feng, isantabi mo muna ang mga personal na hidwaan. Unahin muna nating iligtas ang buhay ng lahat. Ikaw na lalaki, wala kang malasakit. Dahil sa mga personal na away, Isasama mo ba kaming lahat sa pagkamatay mo? Ang pinakamapanganib sa tao sa pagsabog ng bulkan ay hindi ang lava, kundi ang abo at lason mula rito. Malapit nang dumating ang nakalalasong usok. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kaagad kayo sa akin. Boss Hao, parang katulad dito sa laro. Yung pagtakas mula sa zone ng lason. Kapag nakalabas ka sa toxic zone, makaliligtas ka. Bagaman tanga ka, tama ang paghahalin tulad mo. Ikaw, hay naku, tol. Pagkaalis natin dito, kailangan kong magmadali papunta sa kuweba, sa kabilang dulo ng isla, may maliit na lawa doon. Maiinom ang tubig doon. At may mga kabuting pwedeng kunin. Pagkatapos makakuha ng mga supply, makakapunta na tayo sa base militar. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kaagad kayo sa akin. Kuya Feng, Kasama ako. anong ipinagmamalaki mo? Ano pa ang saysay ng pagsasabi mo ngayon? bilisan natin. Sumaman na rin tayo. Saan kayo pupunta? Mga tanga. Dito tayo ligtas. Boss Hao, sabi ni Luo Feng. Lalaganap dito ang nakalalasong usok. Mamamatay tayo kung di tayo aalis. Oo nga, Boss Hao, sumama na lang tayo sa kanya. Naniniwala ba kayong nakakapanghula siya ng hinaharap? Pero kanina lang. Nakita mo ba? Papunta sa bulkan ng hangin. Ibig sabihin, ang hanging dagat papunta sa bulkan. Matalino ka. Tatangayin ng hanging dagat ang abo at nakalalasong usok. Kaya dito tayo pinakaligtas. Bakit di ko naisip yun kanina? Ikaw talaga, Boss Hao, ang talino. Mananatili ako. Luo Feng, kailangan kong aminin. Tama ka nga sa hula mo tungkol sa pagsabog ng bulkan. Pero wala ka talagang kaalaman sa mga pangunahing bagay. Tatangayin ng hangin ang mga lason sa hangin. Muntik na akong maloko nila. Mga gago kayo. Sasagipin kayo ng anak ko. Sinasabi niyo ang mga ganitong salita? Wala ba kayong konsensya? Tumahimik ka. Itong lalaking ito, sinasamantala lang ang pagsabog ng bulkan para lokohin tayong lahat. Tama, gusto mo lang solo ang mga supply at ang bagon. Gusto kong solo ang mga supply at ang bagon. Hindi ba ganoon? Una, niloko mo kami sa aming mga alahas. Tapos ginamit mo ang pagsabog ng bulkan para lokohin kaming lahat. Tapos nalaman mo na hindi kami maloloko sa pagsabog ng bulkan, kaya gumawa ka naman ng kwento tungkol sa abo at lason ng bulkan. Ang sipag mo talagang magsinungaling. Hindi ko inakalang ganito ka. Bakit ngayon ko lang nakita? Ang dami mong daya. Luo Feng, hindi mo lang talaga gustong iwan ng bagon, di ba? Kung gusto mong manatili, pwede. Ngayon, lumuhod ka at magmano ng 3 beses sa akin. Tapos tawagin mo akong lolo ng 3 beses. Baka sakaling pag-isipan ko na payagan kang manatili. Tama. Kung hindi, lumayas ka. Sa islang ito na walang-wala, walang mga supply, 3 araw lang, mamamatay ka na sa uhaw at gutom. Hindi aabot ng 3 araw. 1 araw lang, ngayong gabi pa lang, kakainin ka na ng mga hayop gubat. Tinatanong kayo ni Boss Hao, gusto nyo bang manatili? Gusto naming manatili. Mga gago. Umalis na tayo. Bro, hindi na ako sasama. Anong sinasabi mo? Walang pagkain, mamamatay tayo sa gutom. Walang tubig, mamamatay tayo sa uhaw. Ayokong mamatay. Tingnan mo, kahit ang matalik mong kaibigan, tinalikuran ka na. Luo Feng, masarap ba ang pakiramdam ng pagiging iniiwan ng lahat? Dawei, anong kalokohan yan? Tita, sa direksyon ng hangin ngayon, ang abo at lason ng bulkan ay tiyak na hindi dadalhin dito. Gusto ko lang mabuhay. Anong mali doon? Bro Feng, magstay ka dito. Kung ayaw mong magpakumbaba ako, ang gagawa para sa'yo. Pangdaway dinala kita sa buong paglalakbay para mabuhay ka.
Hindi para magpakumbaba ka sa mga taong to. Pero pag umalis tayo, siguradong mamamatay tayo. Pero pag nagstay tayo, mamamatay tayo sa gas Dawei. Tanong ko sa'yo, huling pagkakataon, sumama ka ba sa kin? Lu Feng, hindi ako aalis. Sige Fang Dawei, simula ngayon, magkapatid na tayo. Tapos na ang lahat. Mom, dalhin mo, Xiaoming, at Lin Qingyu. Ang iba, hayaan mo silang mabuhay o mamatay sa sarili nila. Hoy, sandali. Ano ang relasyon natin? Bakit ako sasama sa'yo? Totoo nga, ano ang relasyon ni Manager Lin sa'yo? Bakit sasama sa'yo? Para sumama sa'yo at mamatay? Bro How, tingnan mo ko. Dr. He Manager, Lin, magstay kayo dito. Kasama ko ang Bro How, aalagaan kayo ng maayos. Para ba sa'yo siya ay mabuting tao? Sumama ka na agad sa Luofeng. Sina? Tara na. Paano ako hindi mabuting tao? Ikaw lang ang maraming salita, no? Hindi mo ba mapigilan? Sinira mo ang plano ko. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, gusto kong gawin ka. Bro, how? Ako. May period ako. Pagkatapos ng ilang araw, pwede. Nakakainis talaga. Tara, Uuwi na tayo. aalis na tayo dito. Tangga. Punta dito. Ano? May nakikita akong bangka. Parang may kulang pa. Paddle. Oo, paddle. Gawin ang paddle. Si. Daywei Chun, ayon sa kasabihan, ang nakakaalam ng tamang pagkakataon ay matalino. Ngayon, bumalik ka sa tamang daan. Tayo, sumunod sa Bro How, magtrabaho ng maayos. Sa disyerto na isla na to, lahat ng bagay, tayo ang magdedesisyon. Sige, sa mga susunod, tulungan tayo. Madali lang yan. Sino? Sino ang nagpunit ng bangka ko? Hindi ba to inflatable doll? Kaninong manika to? Ang liit naman. Ito ang tumusok? Ikaw? Ikaw ang tumusok sa bangka ko. Howji, kanina pang umaga, ikaw talaga yon, no? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tangina. Ikaw talaga. Ikaw ang gumamit ng karayom para tusukin yon. Papatayin kita. Hauge. Halika. Anong hinihintay nyo? Sige na. Galit na atake. Gago, di na kita sasamahan. Ano pang hinihintay nyo? Magtrabaho na kayo. Lason, utot, si Luofeng na naman. Talagang papatayin kita. Hauge, si Luo Feng, ang lakas ng loob niyang umalis. Sa tingin mo, baka naman alam niya ang mas maraming sikreto? Pwedeng mangyari, baka may mas marami pa siyang gamit? Tama ka. Hindi. Kailangan kong hanapin si Luofeng. Paano kung may itinago siyang gamit? Papatayin ko siya agad. Hintayin niyo ako. Sasama rin ako para patayin siya. Sige. Tara na. Umalis na tayo ngayon. Di na ako makalakad. Magpapahinga muna ako. Luofeng, saan ba talaga tayo pupunta? Huwag nyo nang isipin yan, basta alam nyo, sumunod lang kayo sa akin, makakaiwas tayo sa lason, at makakaalis sa islang to. Qin Shui, Wu Shihao, handa na ba kayo na harapin ang kamatayan? Kapatid na Feng Chu. San Pang, Kapatid na Feng Chu. Sanpang, bakit ka nandito? Itong gago, baka dinala pa niya rito sina Wu Shihao. Sino ang gago? Lagi nila akong sinasaktan. Di na ako sasama sa kanila. kailan ka umalis sa tren? Mga 2 kainan na ang nakalipas. Ang bilis. Dati kasi si Sanpang, nasiraan ng ulo sa pag-ehersisyo. Magaling siya. Sa islang to, wala nang kaayusan. Napakagaling niya. Kung sasama siya sa atin, baka makatulong pa. Kapatid na Wolong, gusto mo bang sumama sa akin? Siyempre gusto ko. Kung mananatili siya, magiging katulad lang siya sa amin. Patay na patay. Sana, nanatili na lang ako sa kampo. Totoo. Sabi mo may lason, tanghali na. Nasaan ang lason? Kung gusto niyo nang umalis ngayon, wala namang pumipigil sa inyo. Ate Shinru, huwag na kayong magsalita. Magtiwala kayo kay Feng. Magtiwala sa kanya.
Kapag nagbago ang hangin, hindi lang pagtitiwala sa iyo. Susunod kami sa iyo. Sinabi mo yan. Tingnan mo. Ano yan? Nagbago talaga ang hangin. Daway. 2 araw na ang lumipas. Kung tama ang hula ko, siguradong ang grupo ni Feng ay wala nang ang supply. Babalik sila agad. Daway, kailangan ko ng tulong mo. Ano? Kapag bumalik ang grupo ni Feng, magtulungan tayo para gipitin sila. Ano sa tingin mo? Peng Fei, huwag kang mag-alala. Tapos na ang relasyon namin. Hindi ako magpapigil. Sige. Dumating ang ash. Dumating ang gas. Nagbago talaga ang hangin. May gas talaga. Tama ang sinabi ni Feng. Ano ito? Ano gagawin natin? Alam ko ang gagawin. Sinuntok mo ako? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mahahawa. Feng, nagkamali ako. Sa direksyon ng hangin, ang base camp siguradong punong-puno ng gas. Kung hindi kami umalis, malamang. Kung wala ang anak ko, patay kayong lahat. Ang baho, may gas. Feng, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi aabot ang gas dito. Safe tayo. Ngayon, may gas, may pagsabog ng bulkan. Sa kondisyon natin ngayon, malamang mamamatay tayo. Sister Shinru, kailangan magtiwala tayo. Magtiwala kayo kay Feng. Magtiwala, naubos na ang supply natin. Dagdag pa ang tagtuyot. Walang tubig, malamang mauhaw tayo. Alam ko kung saan may tubig. Sumunod lang kayo sa akin. Tingnan mo. Nandyan. Tubig! Tubig! Phyllis, Feng, ang tubig? Maiinom? Siyempre. Hindi kayo nagtiwala sa Feng, pero ngayon lahat kayo busog na busog. May kuweba malapit dito. Pwede tayo magpahinga doon pansamantala. Tara. Tara. Maganda nga ang lugar na ito. May tubig at lugar para matulog. Bagay na bagay para sa atin. Para manirahan dito ng matagal. Talagang maganda nga. Sa tingin ko, mukhang okay nga. Pero madalas may mga hayop na lumalabas. Mas mabuti, huwag kayong gumalagala. Mas mabuti sa paligid nito, maglagay tayo ng mga patibong. Isa pa, pansamantala lang tayo dito. Magpahinga lang ng 2 araw pag nakakuha ng mga gamit. Tuloy pa rin ang paglakbay. Luo Feng, saan ba talaga ang pupuntahan mo? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Hindi kami aalis kahit saan. Plano mong habang buhay dito manirahan, ganon? Lin Qingyu, Hishinro. Magtulungan lang tayo para makalabas tayo sa isla. Makalabas? Tingnan mo ang lugar nito. Nakahiwalay sa mundo, paano tayo makalabas? Wala kang karapatang magsalita para sa amin. Kahit ano. Hindi kami aalis kahit saan. Ngayon, ang susi para sa lahat ay nasa Lin Qingyu, kailangan siyang isama, at ang paglalakbay ay napakamalayo. Walang pagkain sa kahabaan ng daan. Kailangan silang sumunod sa akin ng buong buo. Kung manatili kayo dito, mamamatay kayo. Luo Feng, sasabihin ko sa'yo, huwag mo kami hamakin. Kahit wala ka, magiging maayos ang buhay namin. Qingyu, saan ka pupunta? maglakad-lakad lang. Hintayin mo ako. Ang dalawa yan, talagang hindi marunong tumanggap ng tulong. Bakit mo pa sila pinapansin? Nanay, alam ko ang dapat gawin. Magpahinga muna kayo. Aalis ako sandali. Qingyu, sasabihin ko sa'yo, hindi ka dapat masyadong mayabang. Nasa isla tayo. Kahit si Luo Feng ay isang simpleng tao. Pero siya talaga ang nagligtas sa ating dalawa. Hindi ka dapat masyadong sumalungat. Isa lang siyang bastos na lalaki. Bakit ko siya susundin? Umuwi ka na. Gusto kong mag-isip mag-isa. Ingat ka. Ano yan? Ano ang nangyari? Sumuksok! Sumuksok! Yon! Saan sumuksok? Sa pantalon. Hindi, saan talaga sumuksok? Sumuksok doon. Hindi. Sumuksok doon, tama? Anong tinitingnan mo? Sumuksok. Alisin mo yan. Hahawakan ko na. Anong hinahawakan-hawakan mo? Hinahanap ko lang para maalis.
Anong hinahawakan-hawakan mo? Alisin mo na. Ahas. Isang lalaki, natatakot sa ahas? Ang lason ng ahas ay nakakapagpasimula ng libob. Mas mabuti, huwag kang lumapit. Ano ang nangyari? Kinagat ako. Bakit hindi kinagat sa ibang parte? Dapat sa puwit kinagat. Isang kaakit-akit. Kailangan ako mismo ang mag-alis ng lason. Swerte mo. Wala kaya siyang problema, Feng. Kung may mangyari sa anak ko, hindi kita papatahimik. Anong kinalaman ko? Siya mismo ang nagkamali. Kung hindi si Feng ang nagligtas sa'yo, makakagat siya ng ahas. Tita, huwag kang mag-alala. Stable na ang kalagayan ni Luo Feng. Kayong mga magtrabaho na. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Dr. He, salamat sa tulong. Walang anuman. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Xiao Feng ngayon. Tita, magiging ayos lang si Kuya Feng. Baka gusto nating mamitas muna ng kabuti. Para paggising ni Kuya Feng, may makakain siya. Sige. Saan pang alis na tayo? Luo Feng. Pagkatapos mong kunin ang gusto mo, aalis ka na lang. Hindi espesyal ang sitwasyon kagabi. Tini ko sinasadya. At saka ikaw naman. Aktibo ka rin naman, di ba? Luo Feng. Shinru Qingyu, hindi ko inakalang kayong dalawa ay. Qingyu, pakinggan mo muna ako. Nakakakahiya. Qingyu, iniligtas ko lang siya. Luo Feng, ang bagay na ito, ayaw kong malaman ng ikaapat na tao. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako taong malagit. Ako si Luo Feng. Hindi ako makulit. Kuya Feng, baka naman bigyan natin ng konti si Ate Shinro at sila. Hindi naman natin mauubos lahat. Bakit naman? Hindi ba't gusto pa nilang manatili? Hindi pa ba nila kayang lampasan ang ganitong kaliit na problema? Sino ba ang may gusto niyan? Bukas, mamimitas din kami ng kabuti. Hindi ako naniniwala na hindi kami mabubuhay nang wala kayo. Luo Feng, pwede bang pahiramin mo kami ng konting pagkain? Babayaran kita bukas. Bakit? Sige na. Iniligtas mo naman ang buhay ko noon. Ang mga asul na kabuteng ito ay para sa inyo. Salamat. Qingyu, Ayaw ko. kainin mo na. Kumusta ang lasa? Masarap. Pero parang medyo nahihilo ako. Ano ba yan? Lason ang kabuting ito. Luo Feng, ikaw ay isang hamak at walang hiya na taong duwag. Luo Feng, Ano ba talaga ang gusto mo? ma, Samahan mo si Xiaoming at si Sanpang. Lumabas kayo. Kakausapin ko silang dalawa ng mag-isa. Kuya Feng, ikaw. Xiaomeng, bilisan mo. Alis na, Sanpang. Alis na. Luo Feng, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Panahon na para ipakita ang inyong katapatan. Ngayon maghubad kayo ng damit. O kaya, papatayin ko kayo. Luo Feng, talagang isa kang manyakis. Isang hamak na duwag. Ngayong araw na ito maghubad kayo o mamatay. Ako, si Lin Qingyu, kahit mamatay man ako, hindi ko hahayaang makita mo ang katawan ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kita iniligtas noon. Dapat hinayaan kitang mamatay sa lason. Halos oras na. Kung hindi pa natin mababali ang kanilang loob, baka mawala na ang bisa ng lason ng kabute. Malayo ang biyahe papunta sa base militar na ito. Puno ng mababangis na hayop ang daan. Wala tayong supply ng pagkain. Kung gusto nating magkaisa, hindi tayo pwedeng maging mabait. Tigilan mo na ang mga salita mo. Maghubad. Huhubad ako. Huhubad ako. Hindi ko akalain na ganyan ka pala.
Sige na. Sinusubo ko lang. Ang katapatan ninyo. Sa ngayon, mukhang pumasa kayong dalawa sa pagsubok. Gusto mo kaming... Luo Feng, kung ganun pala, bigyan mo na kami agad ng antidote. Antidote. Anong antidote? Antidote para sa nakalasong kabuti. Yung asul na kabuti, bahagyang lason lang yon. Hindi naman sisirain ang central nervous system. Mukhang hindi ka pa bihasa sa medisina. Ikaw, Ma, Sanpang, Xiaoming, pasok kayo. Magpulong tayo para pag-usapan ang susunod na plano. Ate Qingyu, Ate Shinru, ayos lang ba kayo? Salamat. Ayos lang kami. Kahit maayos ang paligid dito, hindi ito lugar na dapat pang matagalan. Sinisiguro ko sa inyo ngayon, basta't sumunod kayo sa akin. May pagkakataon tayong makaalis sa islang ito. Kuya Feng, paano tayo alis? Sekreto yon. Ang kailangan ninyong malaman, sumunod lang kayo sa akin. Kapag sinabi kong gawin ang isang bagay, gawin ninyo. Sige. Kailangan na nating umalis dito. Sa susunod na 2 araw, magpakahirap kayo at mag-ipon ng mas maraming kabuti para sa ating pagkain. Xiao Feng, walang problema sa pagpitas ng kabute, pero dahil sa tagtuyot sa isla, paano kung wala tayong tubig? Huwag kayong mag-alala dyan. Malapit nang pumasok sa tag-ulan ang islang ito. Kuya Feng, totoo ba yan? Siyempre, Mula sa bagyo noon, hanggang sa pagsabog ng bulkan kahapon, alin ba ang hindi tama sa sinabi ng anak ko? Hindi ba kayo naniniwala? Naniniwala kami. Kung talagang papasok na sa tag-ulan, hindi nga problema ang tubig. Pero kailangan mong sabihin ang destinasyon. Saan ba talaga tayo pupunta? huwag muna ninyong isipin yan. Basta't malaman ninyong sumunod sa akin, may pagkakataong makaalis sa islang ito. Isa pa. Malayo ang biyaheng ito at maraming mababangis na hayop sa daan. Wala halos supply sa daan. Sa mga susunod na araw, samantalahin ninyo ang oras at mamitas ng kabuti. Kapag pumasok na ang tag-ulan, aalis na tayo. Sige, Dadalhin ko na sila ngayon. huwag magmadali. Bukas na lang, huli pa. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong kabuti ang hindi pwedeng kainin. Oo nga pala, Ma. Humanap ka ng mga asul na kabuti. Durugin mo hanggang maging full boss. May malaking gagamitin ako. Si Bukas ng umaga, may sisimulan na tayo. Xiao Feng, parang may kabalang ako. Ano sa palagay mo? May mangyayari kaya? Kung tama ang alaala ko, sa nakaraang buhay, sa panahong ito, sina Hu Biao at Han Xiancheng ay nasa isla na at nagtatag ng sariling grupo. Talagang banta ang dalawang yon. Ma, baka naman nag-aalala ka lang. Medyo pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Pero huwag kang mag-alala. Tiyak na makakaalis tayo sa islang ito. Hindi yung pag-alis sa isla ang problema na. Pero ako kasi, parang may kaba talaga. Baka nag-aalala ka. Nabuhay pa sina Wu Shihao. Ngayon mo lang sinabi. Parang yun nga ang nararamdaman ko. Anak, Ang abo ng bulkan at nakalalasong usok, kayang takpan ang buong tren. Maliban na lang kung umalis sila ng maaga, kung hindi, tiyak na mamamatay sila. ganoon ba? Kung talagang nag-aalala ka, maglagay ka ng mga patibong sa paligid. Kahit na lumitaw sila ulit, may paghahanda tayo. Sige. Ang aga naman gumising nitong mga tao. Tumilaok na ang manok. Gising na. Tumilaok na. Sanpang, nasaan ang iba? Sabi ni Ameng. Pupunta raw siyang mamulot ng kabute. Sabi ni Tita, gagamitin niya ang kutsilyo para gumawa ng patibong. Tabak. Hoy, hoy, teka muna. Anong problema, Tol? Pagkatapos kong ibigay ang kutsilyo kay nanay, puntahan ko muna ang iba para tingnan. Ma, may mga mababangis na hayop sa bundok. Sana walang mangyaring masama. Huwag kang mag-alala dahil meron akong dynamic light wave. Biu biu biu. Ha? Hindi biu biu biu. Biu 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 dapat. Biu biu biu. Masakit ang buong katawan ko. Buti na lang nandito si nanay. Marami talagang problema ang naayos niya para sa akin. Nini, kapag nakita na ni Daddy ang military base, sasakay ako ng eroplano para gamutin ka. Hintayin mo ako. Ha? Qin Shui, Wu Shihao, kayong dalawa? Tita, naligaw kami sa isla. Ilang araw na kaming hindi kumakain at may mga mababangis na hayop sa likuran namin. Tulungan niyo po kami. Kayong dalawa, hindi ba't ayaw nyo maniwala na may bagyo at maliligaw sa isla? Bakit ngayon, hihingi kayo ng tulong sa amin? Aminin namin, nagkamali kami. Tita, mali ang ginawa namin noon. Ngayong naligaw kami sa isla. Dapat, magtulungan na lang tayo. Ganoon lang tayo makakaligtas. Tita, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po kami. Magmamakaawa kami sa inyo. Eh yung dati, paano nyo ipapaliwanag yung pagnanakaw nyo ng tren? Tita. Ale, nagkamali talaga ako. Ang iniisip ko lang noon ay simple. Gusto ko lang mabuhay ang lahat. Kaya nga, pinilit namin si Luo Feng na ibigay ang lahat ng supplies. Tama po siya, tita. Gusto lang namin na mabuhay ang lahat. Gay. Pero ngayon, dahil sa pagsabog ng bulkan, patay na silang lahat. Kaya hindi na namin gagawin yun ulit. Pwede ko kayong papasukin, pero kung may gagawin kayong kalokohan, huwag nyo akong sisihin. Tita, huwag po kayong mag-alala. Hindi namin gagawin ng anumang makakasakit sa inyo. Tita, Bigyan niyo lang po kami ng makakain para mabuhay kami. Gagawin namin ang lahat ng utos niyo. Halika na. Tigil, sandali. May patibong dian. Dumaan kayo sa gilid. Sasabihin ko sa inyo, dapat kayong maging tahimik. tahimik ka! Hayop ka! Young Master Han, Brother Biao, pwede na kayong lumabas. Luo Feng, Tumakbo ka! Wu Shihao,
Mga hayop kayo. Humarang ka sa kin. Xiao Feng, nanay ang may kasalanan. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan sina Qin Shui at Wu Shihao, ang dalawang gago. Luo Feng, Ang galing ng plano mo. Ginulo mo kaming lahat. Luo Feng, ang swerte mo sa mga babae ah. Ang dami mong magagandang kasama. Lin Qingyu. Sa wakas, makukuha na kita. Isang napakagandang dilag. Magpapagod ka mamayang gabi. Paglingkuran mong mabuti si Biaoge. Xiaoming, sa huli, hindi ka pa rin. Nakawala sa aking palad, di ba? Anong gusto ninyong gawin? Anong gusto kong gawin? Ang daming magaganda. Hindi pwedeng ikaw lang ang mag-isa. Dapat matikman din ng lahat. Mga tol, tama ba? Tama! Mabuti! Pagkatapos naming magsawa, hayaan namin kayong magpalamig ng uhaw. Si, Halika, ikaw, gago! Wu Shihao. Wu Shihao! Hindi. Panaginip lang kaya ito? Ma? Ma, walang nangyari, di ba? nandito ang nanay mo? Anong mangyayari? Xiao Feng, baka hindi pa ganap na nalinis ang laso ng ahas sa'yo. Bakit ang dami mong pawis? Okay lang ako. Nanaginip lang ako ng masama. Kuya Feng, tita, nakapulot ako ng maraming nakakaing kabuti. Nasaan ang iba? Si Ate Qingyu at Ate Shinru ay nasa likuran pa. Nakita niyo ba si Sanpang? Dumaan si Sanpang kaninang tanghali. Hinanap ako. Tapos nawala na siya. Naku. Hauge, kailan ba talaga tayo? Makakahanap ng tubig? paano ko malalaman? Kasalanan ni Luo Feng ang gago. Siniraan tayo. At pinatay si Peng Fei. Ang gago. Kung hindi tayo umalis ng maaga, baka namatay na tayo sa lason. Tigilan nyo na yan. Halika. Halika. Tingnan mo. Sino yon? May tubig! Baka may nangyari kay Sanpang? Tangang-tanga naman talaga siya. Gala ng gala. Baka ngayon, kinain na siya ng hayop. Sa tingin ko, huwag masyadong mag-alala. Magaling si Sanpang. Hindi basta-basta malalapitan. Lalabas muna ako para tingnan. Sasama ako sa'yo. Wag, ma, ako na lang. Luo Feng, hindi pa ganap na nawawala ang laso ng ahas. Mas mabuti, huwag kang magpagalagala. Okay lang ako. Ma. Alagaan mo sila. Babalik ako agad. Akala mo, yung tanga na to, may tubig pala. Kasama ni Zheng Sanpang si Luo Feng. Malapit lang siguro si Luo Feng. Malapit lang din ang tubig. Ang swerte naman ng batang to, si Luo Feng. Kung malapit ang tubig, kunin natin. Tama. Ngayong tagtuyot, 2 araw na akong hindi umiinom. Ang tubig ay buhay. Huwag magmadali. Kunin muna natin yung tubig dito, bago natin hanapin si Luo Feng. Ang langgam, naglilipatan. Langgam. Bakit ang tigas-tigas nitong hayop na to? Wala ka bang tinamaan? Ikaw, gago. Sinira mo ang bangka ko. Hinampas mo pa ako. Labanan natin siya. How? Hindi ako naniniwalang hindi natin kaya. 3 tayo laban sa isang tanga. Tama, tama. Lalabanan kita. Pinabayaan kong sirahin mo ang bangka ko. Pinabayaan kong hampasin mo ang ulo ko. Gago ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Tigilan mo na. Umalis ka dyan. Salo, iwas, at suntok. Nasaan ang best friend ko? Best friend mo yan, hindi asawa ko. Wala akong pakialam dyan. Gusto mong mamatay? Maghintay ka dito at mamatlay mag-isa. Maghahanap ako ng tutulong sa'yo. Ikaw, malaking daga. Binastos mo ako. Bumalik na ba si Sanpang? Wala pa. Nako. May nangyari kay Sanpang. Pareng Feng Chu. Sanpang. Nahuli ko ng malaking daga.
Si Wang Qianqian, to. Paano siya naging ganito? Malubha ang tama sa ulo. Busted ang dibdib. Patay na siya. Isang suntok lang ang ginawa ko sa kanya. Namatay na siya. Sanpang, anong nangyari? Ganito kasi yon. Nung una, pinanood ko muna ang mga langgam. Tapos, may 3 malaking daga. Hindi ko alam kung saan galing. Biglang sumulpot. Tapos, hinampas niya ng patpat ang ulo ko. Pabayaan ko lang ba yon? Kaya ginamit ko ang aking dynamic light wave. 2 daga ang napatalon at nahuli ko ang isa. 3 tao. Baka sila. Sina Wu Shihao? Anong itsura ng dalawa pa? Hindi ko alam. Yung dalawa. May lalaki at babae. May lalaki at babae sa kanila. Oo nga pala, yung lalaki. Sinira pa niya ang aking bangka. LLLM. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Parang si Wu Shihao na. Naalala ko, sinabi sa akin ni Sanbang. Nakahanap siya ng bangka at si Wu Shihao ang sumira noon. Si Wu Shihao nga, buhay pa pala. Naku, Xiaofeng, baka sundan niya ang bakas at mahuli tayo. Malamang. Anong takot? Magaling lumaban si Sanpang. Kung darating siya, papatayin natin siya. Ang layunin natin ay makatakas sa islang to. Ngayon, kung mapapatay natin sila, mas mabuti. Pero sino ang nakakaalam? Kung ilan sila, mas mabuting mag-ingat. Mag-empake na kayo. Umalis tayo dito bukas ng umaga. Sige. How? Hindi na ako makalakad. Muntik na akong mamatay ngayon. Nasaan ang best friend ko? Wala namang mangyayari sa kanya, di ba? Anong mangyayari? Si Jeng Sanpang ay tanga lang. Umuwi na yon. Maghintay tayo dito. Anong lugar to? Ang tagal ng tagtuyot dito. Ni hindi umuulan. Biao, nahuli namin ang 2 tao. Biao, ako si Wu Shihao. Bilis, pakawalan mo kami. Anong Biao? Tawagin mong Kuya Biao. Kuya Biao, matagal na tayong magkakilala. Bilis. Si Hao ba to? Tropa lang tayo. Palalayain ko kayo. Bakit naman? Biao, uhaw na gutom na ang mga tropa. Bakit hindi ngayong gabi? Ang babae ang iwan natin. Si Hao, dalhin nyo na. Pati rin ang dugo para inumin. Kaibigan, alam ko kung saan may tubig. Tama. Nasa malapit lang si Luo Feng. Basta't makita lang natin sila, makakahanap tayo ng malinis na tubig. Totoo ba yan? Totoo, kanina, nakasalubong namin si Jeng Sanpang. Puno ang kanyang pitsel ng tubig. Si Jeng Sanpang, kasama ni Luo Feng. Kung nagloloko ka lang, alam mo ang kahihinatnan. Mga kasama, magpahinga na kayong maaga ngayong gabi. Bukas ng umaga, aalis na tayo para agawin ang tubig. Ang dinurog na asul na kabute ay pwedeng makapangparalisa rin. Kung darating si Wu Shihao kasama ang kanyang mga tao, baka mapahaba nito ang oras natin. Hindi pa ba tuluyang nawala ang laso ng ahas? Pagpasok ng tagulan, sa paligid ng base militar, magkakaroon ng lindol at pagguho ng lupa. Pagdating ng panahon, lilitaw ang base militar. Kailangan nating magmadaling pumunta doon para makaalis sa islang ito. Sige, tara na. Luo Feng, saan ka pupunta? Wu Shihao, talagang buhay ka pa. Ikaw nga buhay pa. Bakit ako mamamatay? Luo Feng, ang sarap talaga ng buhay mo. Buti nga, natupad na ang pangarap mong mapadpad sa isla at magkaroon ng 2 babae. Sayang lang, mamamatay ka ngayong araw. Mamatay? Baka hindi ako ang mamamatay, kundi ang kaibigan mong babae. Nasaan ang kaibigan ko? Isuko niyo siya. Namatay na kahapon ang kaibigan mo. Inilibing na namin siya. Luo Feng, Lin Qiuling, gagawin kong libingan niyo ang kaibigan ko. Papatayin ko kayong mag-ina. Ano pang hinihintay niyo? Sugurin niyo sila. Sinong may lakas ng loob galawin ang kapatid kong Phoenix Fledgling dahil may kamehameha ako? Sinong nag-utos na umatake kayo? Biao. Boss Lin. Boss Lin, bakit ka nandito? Mahaba ang kwento. Ikaw, kasabwat mo ba si Wu Shihao? Hindi, nahuli ko sila. Ayon sa kanila, may tubig dito, kaya naparito ako. May tubig ba dito? Meron. Ayos, tagtuyot sa islang ito, nauuhaw na ako. Luo Feng, kung ibabahagi mo ang tubig, hindi kita gagambalain. Kaibigan, Hindi ba't napagkasunduan nating patayin si Luo Feng? Gago ka, hindi mo ba nakikita na kasama nila si Boss Lin? Boss Lin ang amo ko. Paano ko papatayin ang kaibigan ng amo ko? Itong si Hubiao, iba ang sinasabi sa ginagawa. Sira ulo, mas mabuting umalis na tayo. Hubiao, aalis na talaga kami. Nasa labas ang tubig, kung gusto mong pumunta, ikaw na lang ang pumunta. Kapag pumasok na ang tagulan, darating ang lindol at pagguho ng lupa sa islang ito. Sa oras na iyon, makakapasok na tayo sa base militar at makakaalis sa pamamagitan ng eroplano. Kayo na lang ang manatili rito bilang mga taong gubat. Ayos. Tara na tayo. Hindi na ako sasama. Qingyu, mananatili ka ba? Siyempre, dahil sa matinding tagtuyot sa islang ito, kung iwan natin ang pinagkukunan ng tubig, hindi tayo mabubuhay ng matagal. Kung hindi ka aalis, hindi rin ako aalis. Ate Qingyu, baka naman gusto mong sumama na lang sa amin? Hindi na, Xiaomeng. Hala, baka gusto mong manatili na lang at sumama sa amin? Hindi na. Mas gusto ko pa rin sumunod kay Kuya Feng. Bibigyan ko kayong dalawa ng isang payo. May mga taong hindi mapagkakatiwalaan, kaya mag-ingat kayo. Luo Feng, ang sasama ng bibig mo,
Kanino ka ba nagsasalita? Si Abiao ay bodyguard sa aming bahay, sa loob ng mahigit 10 taon. Baka naman sa tingin mo, mas mapagkakatiwalaan ka kaysa sa kanya? Totoo namang marami kang naitulong sa amin noon. Pero kung wala ako ngayon, papayag kaya si Abiao na hayaan kayo? Sa ngayon, hindi natin kayang talunin sina Hubiao. Mas mabuting umalis muna tayo at mag-isip ng paraan para makuha ang master key kay Lin Qingyu. Lin Qingyu, huwag mong pagsisihan ito. Lin Qingyu, huwag mong pagsisihan ito. Talagang hindi ko ito pagsisisihan. Huwag kang mag-alala. At saka, kung hindi na ninyo makayanan, maaari kayong bumalik anumang oras. Dahil sa dating pagkakaibigan, maaari ko kayong tanggapin. Nanay, Sanpang, Xiaoming. Tara na tayo. Kuya Hao, hahayaan mo na lang silang umalis? Huwag kang mag-alala. Dahil sa matinding tagtuyot sa islang ito at walang tubig, hindi sila makakalayo. Sa bandang huli, babalik din sila. Sa oras na iyon, kontrolado na natin sila. Mga kapatid, ano pang hinihintay ninyo? Magmadali kayong mangaso at kumuha ng tubig. Mamayang gabi, tayo magpa-party. Xiaofeng, ayos ka lang ba? Kuya Feng, baka bumalik ang laso ng ahas? Kapag pumasok na ang tag-ulan, pagkatapos ng lindol at pagguho ng lupa, ang pasukan ng base militar ay mahuhubdan. Ayos lang ako, nanay. Bilisan natin. Kuya Feng, Xiao Feng. Mga kapatid, kain na tayo. Sige, halika. Doc He, kumain ka rin. Hindi ako gutom, salamat. Doc He, huwag kang mahiya. Busog ka ngayong araw. Halika. Hindi ako gutom, salamat. Kayo na lang ang kumain, magpapahinga na ako. Ang cute-cute, ayaw tumanggap ng kabutihan. Kuya Biao, napakagaganda ng dalawang babaeng ito. Hindi ba gusto mo? Akala mo ba kung bakit ako nagpapanggap na mahina kanina? Huwag kang mag-alala, gagawin ko siya mamayang gabi. Qingyu, umalis na tayo rito. Anong nangyari, Ate Shinyu? Baka gawan tayo ng masama ni Hubiao. Imposible. Anong imposible? Kanina pa siya nang aasar sa akin. Ha! Ang kapal ng mukha nito. Ako na ang bahala sa kanya. Sino ang gusto mong pagbantaan, Boss Lin? Kailangan ba ng tulong ni Biao? Biao, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Hindi ba halata? Mamayang gabi, magpapakapagod na kayo, Boss Lin at Dr. He, sa paglilingkod kay Boss Biao. Sana pala sumama na lang ako kay Luo Feng para umalis dito. Lin Qingyu, He Xinyu, huwag kayong walang utang na loob. Mas mabuti pang sumunod kayo sa aming Boss Biao kaysa mamatay sa gutom at uhaw kasama ng tarantadong yon. Mga babae talaga. Pare-pareho lang. Kahit kanino naman, pareho lang yan. Basta magpakalantad ka lang. Mabubuhay ka sa islang ito. Marami ang naiinggit sa inyo. Eksakto. Napakaswerte ninyong mapansin ng aming Boss Biao. Tama ka, isang malamig na babaeng CEO, isang magandang doktora, isang lalaki at 2 babae. Mamayang gabi, parang nasa langit na si Boss Biao. Boss Biao, anong ginagawa mo? Bagong laro? Boss Biao, ang dami mong alam. Alam ng mukha mo, hindi na gumagana ang mga binti ko. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin niyo sila. Opo? Boss Biao, tayo rin ay napektuhan. Nakita ko. Anong nangyayari? Si Luo Feng? Naalala ko na. Nang umalis siya, may inihagis siyang asul na pulbo sa tubig. Yung kabuti yun. Ah, alam ko na. Nalason sila. Tama. Pero ang laso na ito, hindi magtatagal ang bisa. Qingyu, kailangan na nating umalis. Si Luo Feng na naman. Kaya pala napakadaling pumayag si Luo Feng na iwan ang tubig kanina. Nilason pala niya tayo. Luo Feng, puputulin kita sa maliliit na piraso at papanagutin kita. Ano na ang gagawin natin kung nandito lang sana si Dr. He? Tiyak na may alam si Dr. He. Mukhang hindi ko na talaga matatakasan ang kapalaran kong ito sa buhay. Sige na. Sanpang, ibigay mo sa akin ang mapa. Oh. Ito ba? Ma, ito ang mapa ng isla na ginawa ko ng palihim. May nakamarkang base militar dito at may eroplano sa loob. Kapag nahanap natin yon, makakaalis na tayo. Ma, may mga espesyal na marka ako sa loob. Tungkol sa lindol, pagguho ng lupa, at sa susi. Ikaw lang ang makakaintindi. Dapat mong isama sina Sanpang at Xiaoming para iligtas si Nini. Anak, paano ka naman? Hindi na ako makakalakad. Si Hubiao ba at ang grupo niya? Ate Qingyu, Ate Chinru, bakit kayo nandito? Ang masamang Hubiao, may masamang balak sa amin. Buti na lang, naglagay si Luo Feng sa tubig ng pulbos ng asul na kabute, kaya nakalabas kami. Sa huli. Anak ko pa ang nagligtas sa inyo. Tita, talagang alam naming nagkamali kami. Nasaan si Luo Feng? May sakit si Feng. Nasa tent, Ate Shinru. Tingnan mo siya. Si Olis ako. Umulit ang laso ng ahas. Talaga? Laso ng ahas? Ano ang gagawin? Ate Shinru, ikaw ang nagligtas sa Feng dati. Makakagawa ka ulit ngayon. Tama ba? Oo, nagligtas ako sa kanya dati. Pero, Pero ano? Sabihin mo. dati, hinigop ko lang ang lason. Ng ahas. Walang ibang ginawa. Ang laso ng ahas ay pampagana. Kaya kami. Kaya ikaw, kaya nakasama mo siya? Ano ang gagawin natin? Dr. He, tulungan mo ulit kami. Hindi na. Kaunti lang ang oras natin. Bakit? Ang lason ng asul na kabute. Hindi magtatagal. Kung tama ang hula ko, mabilis lang susunod.
Si Hubiao at grupo niya. Walang makakatakas. Ma, dalhin mo sila agad. Kung maiwasan ang landslide, dahil sa lindol, makakarating sa base militar. Sumakay ng eroplano. Kapatid Feng Chu, isasakay ko kayo. Magiging pabigat lang ako. Ma, dalhin mo sila. Iligtas si Nini. Luo Feng, akala mo, makakatakas sila? Mga putang ina. Mabilis kayong tumakbo. Ano ang silbi ng bilis? Nahuli pa rin kayo. May bonus pa. Luo Feng, ano ang nangyari sa'yo? Parang kami. Nalason din? Wu Shihao. Hayop. Bala ko sana. Dalhin sila ni Ma sa base militar. Sumakay ng eroplano. Pero nahuli pa rin sila. Ano? Tama ang hula ko. Madali lang nakuha. Isang may sakit, kasama ang tanga. Mga babae, mamamatay ka ngayon. Mga daga. Hindi kayo makakalapit sa Feng Chu. Kasama namin si Sanpang. Malakas si Sanpang. Hindi kayo makakatalo. Ma, kapag naglaban, dalhin mo si Xiaomeng. Takbo hanggang makakaya. Biao. Malakas ang tanga. Natalo ako sa kanya dati. Mag-ingat. Bakit takot sa tanga? Maraming tao ang biyaw. Hindi kayang talunin ng tanga. Isang tanga. Ano ang magagawa niya, mga kasama? Kung sino makapatay sa Luo Feng, babae ang premyo. Kasama si Qin Shui. Pwedeng pumili. Si. Ano pang hinihintay? Sugod, patayin si Luo Feng. Huwag. Tumakas. Ang tapang naman ng tangang to. Dapat mamatay si Luo Feng ngayong araw. Sasakalin kita. Umalis ka. Luo Feng. Inay. Huwag ninyong sasaktan ng anak ko. Galactic Beam. Anong gagawin natin, Boss Hao? Pag bumagsak ang puno, kanya-kanyang takbuhan na. Tumakbo na kayo. Xiao Feng, bumalik tayo para iligtas si Nini. Inay. Tall. Kumusta na si tita? Wala na siya. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Sanpang, itapon mo sa dagat ang bangkay ni Hubiao. Qingyu, Xiaoming, hanap kayo ng lugar para ilibing si tita. Ako na ang bahala kay Luo Feng. Ano ba talaga ang nangyari, Feng Chu? Ganoon din ang kalagayan ni Luo Feng tulad noong araw na iyon. Bumalik ang laso ng ahas. Ate Shinyu, may paraan ka, di ba? Sigurado ako. Basta sabihin mo lang, gagawin namin ang lahat. Sa ngayon, ganoon na lang ulit ang gagawin tulad noong araw. Pero, Ang sama naman ng ugali ninyo. Iniligtas kayo ni Feng Chu. Tapos ngayong kailangan siya, wala kayong tulong? Sige, kung ayaw ninyong tumulong, ako na lang. hoy, Sanpang, lalaki ka. Babae ang kailangan para dito. At saka, hindi naman sa ayaw kong tumulong. Hindi ako komportable sa katawan ko ngayon. Kahit na wala pa akong nobyo. Sige, ako na. Sandali. Ako ang sanhi ng lahat ng ito. Ako na. Ako na. Anong nangyari kagabi? Luo Feng, gising ka na. Nasaan ang nanay ko? Si tita, siya ay... Inay. Inay. Xiaomeng. Nasaan ang nanay ko? Inay, kasalanan ko. Hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Walang utang na loob ako. Bro Luo, huwag kang masyadong malungkot. Pakiusap, tibayan mo ang loob mo. Luo Feng, kasalanan ko ito. Hindi ko alam na magiging ganito ang sitwasyon. Hindi ko talaga sinasadya. Paumanhin. Ikaw, ang mapagmataas. At napakatangang babaeng ito. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Aminado ako. Tangang-tanga ako, tama na ba yon? Luo Feng, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Kagabi, si Qingyu pa rin ang nagligtas sa'yo. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Humihingi na nga ako ng tawad. Ano ba talaga ang gusto mo? Luo Feng, mapanganib sa islang ito. Kung pauunahin mo si Qingyu, parang pinapatay mo lang siya. Gusto ko na siyang saksakin ngayon din. Hiiksin nyo. Kung gusto mong manatili at mamatay, hindi kita pipigilan. Xiaoming, Sanpang, umalis na tayo. Ikaw? Ate Qingyu, karapat dapat sa akin ito. Sumama ka na sa kanila. Qingyu, Umalis ka na. Tara na. Napakawalang hiya talaga ni Luo Feng. Nakipagtali kay Lin Qingyu, tapos iniwan agad. Konsensya? Ano ba ang halaga ng konsensya? Huwag mong kalimutan, nasa isla tayo. Survival of the fittest. Ang matibay ang mananaig. Tama si Boss Hao.
Pero sasabihin ko, ang hubog ng babaeng ito ay talagang maganda. Mas maganda kaysa sayo. Malayo na si Luo Feng. Oras na para mag-enjoy ng husto si Boss Hao. Mapa ng isla, base militar, may eroplano pa. Baka may hawak siyang mahalaga? Mapa ng isla, base militar, eroplano. Kaya pala, determinado si Luo Feng na pumunta doon. May eroplano pala. Kung may eroplano, makakauwi na tayo. Sino yan? Anong mapa? Ibigay mo agad. Huwag kayong mangarap. Wala ka nang magagawa ngayon. Ibigay mo. Boss, tingnan mo ang nahuli namin. Dalawang babae. Marunong ka palang maglaro ah. Han Qiangqiang. Ching Yu, anong ginagawa mo dito? Mga salbahe kayo. Sino ang nag-utos na gapusin si Ching Yu? Ching Yu, ayos ka lang ba? Hindi maayos ang mga tauhan ko. Bakit ka nandito rin? Noong isang araw, naghanda ako sa kwarto mo ng 999 na rosas. Pero biglang may bagton mula at kwarto. Ching Yu, mga kaibigan mo ba sila? Bilisan nyo. Kalagan nyo. Kaibigan, kanina lang gusto pa nila akong patayin. Han Qiangqiang, patayin mo sila. Haha. Boss Lin, awa. Boss Lin, gusto lang naming makaalis sa islang ito. Makaalis sa isla? Kaya ninakawan niyo ako? Hoy, tama na. Tigilan nyo na. Kung kayong dalawa ay mangahas na guluhin si Ching Yu, talagang gusto nyo nang mamatay. Ano pang hinihintay nyo? Maghukay kayo at ilibing sila? Han Xiangcheng, isa kang walang kwentang alila. Natulog si Lin Qingyu kay Luo Feng. Hindi mo pa ba alam? Isang puta lang siya. Sandali. Anong sinabi mo? Si Lin Qingyu, natulog kay Luo Feng. Kagabi, nakita namin mismo. Tama. Siya pa ang nag-alok. Ching Yu, hindi totoo to, di ba? Kagabi, sobrang delikado ang sitwasyon. Kaya ako. Ayos lang. Han Qiangqiang, hinampas mo ako. Satu. Lin Ching Yu, masamang babae ka? Sobrang nabigo ako sa'yo? Alam mo ba? Kung sino ang gusto kong katulugin, anong pakialam mo? Wala kang iba kundi isa sa mga alila ko. Puta ka. Naniniwala ka bang papatayin kita ngayon? Han Xiao, wag mo siyang patayin. Ano? Shihao? Hahadlangan mo ako? Hindi. Han Xiao, hindi yun ang ibig kong sabihin. May hawak ngayon si Lin Qingyu ng mapa ng ruta ng isla. Parang makakahanap daw ng eroplano. Eroplano? Tama. Narinig ko mismo sa kanya na may mapa ng ruta, may base militar, at may eroplano sa loob. Hula ko, si Luo Feng ay patungo na doon. Basta mauna tayo, makakaagaw tayo sa kanila at makakaalis gamit ang eroplano. Ay naku. Shihao, talaga kang swerte ko. Malaking tulong ito. Dapat hindi makuha ni Han Qiangqiang at ng kanyang grupo ang mapa ng ruta. Kung hindi, mapapanganib sina Luo Feng. King Yu? Nasaktan ka ba? Ibigay mo sa akin, sabay tayong umalis dito. Anong ginagawa mo? Kung kakainin mo yan, bubunutin ko yan sa tiyan mo. Puta! Makakauwi na rin ako. Narating na rin natin. Kuya Feng, malapit na dito ang base militar na sinasabi mo, di ba? Tama, may isang eroplano sa loob ng base militar. Basta mahanap natin ang pasukan ng base, makakauwi na tayo gamit ang eroplano. Eh di magmadali na tayo. Ano pang hinihintay? Isang minuto, di ko na kayang tumagal dito sa lugar na to. Tara. Nako. Noong nakaraan, galit ang nagpatigil sa pag-iisip ko, nakalimutan ko ang master key. Ano ang nangyari? Mukhang kailangan naming bumalik. Bakit, Feng? Kung tama ang alala ko, pagkalipas ng 2 oras, magkakaroon ng lindol sa bundok na ito at magdudulot ng landslide. Sa oras na iyon, lalabas ang pasukan ng military base. Kung aakyat tayo ngayon, parang naghahanap ng kamatayan. Pero kailangan makuha ang master key para mabuksan ang pasukan. Luo Feng, Ano? ako. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Huwag kang mag-atubili. Kung babalik tayo at makita ang Qingyu, pwede ba siyang isama? Alam kong nagkasala siya sa'yo. Pero, Pwede. salamat. Pagbalik namin, lubos naming pasasalamatan ka. Sa totoo lang, kailangan din naming hanapin ang Lin Qingyu. Bumalik? Makabalik pa ba tayo? Wu Shihao, Qin Chui. Mga dambuhalang daga kayong dalawa. Huwag ninyong guluhin ang kapatid kong Feng Chu. Jeng Sanpang, talagang akala mo takot kami sa'yo? Tignan mo ang dami ng tao sa likod ko. Isang ihi lang ng bawat isa sa amin ay sapat para patayin ka. Luo Feng,
Mamamatay ka ngayon! Saan ang pasukan ng military base? Sabihin mo agad. Paano ninyo nalaman ang military base? Nakuha na ba ninyo ang mapa ng isla? Luo Feng, may pagkakamali ka rin. Pero hindi mo inakala. Nakakuha kami ng mapa na ginawa mo mismo. Nakuha ninyo ang mapa ng isla. Ano ngayon? Walang nakalagay doon ang eksaktong pasukan ng military base. Napakalaki ng bundok na ito. Kahit maghanap kayo ng 3 araw, hindi ninyo makikita. Hinahanap mo ang kamatayan. Magpakabay ka. Sabihin mo agad ang pasukan. Baka payagan ka naming. Mamatay ng madali. Panaginip lang. Hindi mo pipiliin kung sasabi ka o hindi. Qingyu, Ate King Yu? Han Changcheng, ang mahal mong ito. Hindi ba gusto mo ang Qingyu? Bakit mo siya ginaganti? Akala mo hindi ko alam? Nakasex na siya sa Luo Feng. Gusto ko ng ganito sa'yo, pero nakasex ka sa Luo Feng. Luo Feng, sabihin mo agad ang lokasyon ng military base sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon. Huwag mo akong gamitin para ipitin ng Luo Feng. Ang babae na ito ang pumatay sa nanay ko. Kung tutulungan mo akong patayin siya, ako ang magpapasalamat sa'yo. Luo Feng, hindi ako. Lin Qingyu, nag-autang sa kahit sino. Ng buhay ko. Ng buhay ko. Ibabalik ko sa'yo. Qingyu. 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 Shinru, hindi ako may utang. Hindi na may utang sa Luo Feng. Qingyu. Talagang tanga ang babae. Para sa isang mahalagang tao tulad ni Luo Feng, nagpasiya pa ngang magpakamatay mismo. Ang babae na ganito, ano pa ang magagawa kung mabubuhay? Sa buong buhay niya, hindi siya makakaalis sa disyerto. Mas mabuti pang mamatay ng maaga. Talagang nakakainis. Luo Feng lahat, ikaw ang nagpahamak sa Qingyu. Hindi ko kayang magpatawad sa iyo sa buong buhay ko. Hindi ngayon ang oras para maglambingan. Bitawan mo ako. Luo Feng, mabilis, ibigay mo ang lokasyon ng base militar. Sabihin mo sa akin. Kung hindi, hindi ako mag-aalangan patayin ng isa pang tao ngayon. Han Chiangcheng, ikaw ang gago. Luo Feng, pinapayuhan ko kang maging maingat. Hindi ba gusto mo ring mapatay? He Shinro? Luo Feng, kalkulahin mo. Gaano karaming tao namatay dahil sa iyo? Sinasabi ko sa inyo. Kung hindi sasabihin ngayon ang pasukan ng base militar, walang sino man mabubuhay. Huwag mong sasabihin. Luo Feng at Shinru hindi dapat mamatay. Ang base militar, lalong hindi dapat sabihin sa kanila. Feng Chu, basta isang salita mo lang. Papatay ko sila para sa iyo. Hindi na kailangan. Sasabihin ko sa inyo ang pasukan. Kalkulahin ang oras. Kapag umakyat sila sa bundok, magkakaroon ng lindol at magdudulot ng pagguho ng bundok. Han Chiangcheng Wu. Shihao Qinshui. Tiyak na hindi kayo makakatakas sa kamatayan. Luo Feng, hindi ba ayaw mong sabihin? Paano? Nandyan ka na ulit. Ang bayani mahirap makalampas sa ganda. Ngayon, tiyak na hindi mo kami makakatalo. Luo Feng, Ikaw ang walang kwenta. Sa buong buhay ko, hindi ko iginagalang ang iyo. Bakit ang dami mong sinasabi? Luo Feng, sinabi mo sa kanila ang pasukan. Paano kami? Paano mo ililigtas ang nini? Huwag kang magsalita, nagpasiya na ako. Ibigay mo sa akin ang mapa. Sige, ang marunong umangkop sa sitwasyon ay tunay na matalino. Nailagay na ko ang marka ng malinaw. Maaari bang palayain ang tao? Siya. Ibinabalik ko sa iyo, mga kasama tayo na hanapin ang eroplano para umalis sa lugar. Han, hindi ba napag-usapan na patayin ang Luo Feng? Hindi na kailangan, iwanan natin sila dito. Maging mga taong gubat, oo nga pala, kasama na kayong dalawa. Tara na mga tol. Buti nga sa'yo eh. Dito ka na lang magpakaluluwa sa gubat. Qingyu. Bro Feng, ngayon, wala na ang eroplano. Ano na ang gagawin natin? Luo Feng, pabago-bago ka sa desisyon mo. Walang tapang, wala kang napapatunayan. Hindi ko patatawarin ang pagkamatay ni Qingyu. Hindi kita patatawarin. Tumulong sa inyo si Brother Feng Chu. Bakit ganyan pa rin ang sasabihin ninyo? Huwag kang mag-alala, hindi nila mahahanap iyon. Bro Feng, ibig mong sabihin, kapag nakita nila ang military base, mamamatay sila? Tama, pumasok na sa tag-ulan ng islang ito. Malapit sa military base, magkakaroon ng lindol at pagguho ng lupa. Tiyak na mamamatay sila. Luo Feng, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka naniniwala sa akin. Bro Feng, naniniwala ako sa'yo. Brother Feng Chu, naniniwala rin ako sa iyo. Totoo, lumilindol. Bro Feng, ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi aabot dito ang lindol. Han Chiangcheng, ito ang kapalit ng ginawa mo. Wu Shihao, Qinshui. Tingnan natin kung makakaligtas pa kayo ngayon. Halos oras na. Tara na tayo. Bro, how? Tingnan mo. Si Luo Feng, papatayin ko siya. Ano kaya ang pakay nila dito? Baka naman totoo ang military base. Sundan lang natin para malaman. Sige, gagawin ko sa kanya ang naghihintay sa tamang pagkakataon.
Totoo pala ang military base. Kung dito tayo pumunta noon, baka katulad din tayo ni Han Chiangcheng, nabuhusan ng lupa. Ako ang magpapalipad ng eroplano. Kunin mo ang kwintas ni Lin Qingyu. Kwintas. Ano ang gagawin mo sa kwintas? Bigyan mo na lang ako. Masyado nang matagal nakasara ang military base. Baka may nakalalasong hangin sa loob. Ako muna ang titingin sa loob. Hintayin niyo ako dito. Sa wakas, makakaalis na tayo. Bakit hindi ko ito baril nakita sa nakaraan? Baka may nauna nang pumunta dito. Luo Feng, dumating si Wu Shihao kasama ang mga tao nila. Magmadali ka, paandarin mo na ang eroplano. Wu Shihao, Qin Shui, kayong dalawa na naman. Luo Feng, ang galing mo talagang magplano. Alam mo palang may lindol, at pagguho ng lupa, sinadya mo pa kaming iligaw dito sa bundok. Oh, gusto ko nga kayong mamatay agad. Luo Feng, hindi mo talaga ako kayang talunin. Kung hindi mo puputulin ang sarili mong mga paa, kung hindi papatayin ko si He Shinro at Su Xiaomeng. Luo Feng, nagkamali ka na dati. Huwag mong ulitin. Hindi mo kailangang iligtas si He Shinro, pero ang buto ni Su Xiaomeng ay makakapagligtas sa buhay ng anak mo. Nini, hindi mo ba gusto ang buhay ng anak mo? Bro, huwag mo kami isipin. Umalis ka na. Tumahimik, Luo Feng. Isipin mo, ang hirap ng ginawa mo para makarating sa islang ito, para lang iligtas ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakauwi kami, agad-agad ako magpapadala ng tulong. Hindi maantala ang pagliligtas mo sa anak. Mo ano? Bro, huwag mo siyang paniwalaan. Huwag mo kami isipin. Umuwi ka na. Maghanap ng ibang buto. Makakapagligtas pa rin kay Nini. Wu Shihao, akala mo makakapagdaya ka pa sa akin. Luo Feng. Kung hindi mo gusto ang buhay ni Su Xiaomeng at ang buhay ng anak mo, Luo Feng, hindi mo kami kayang talunin. Mga mahalaga ay mahalaga. Nakatadhana na mamatay sa islang ito. Ang dapat mamatay ay kayo. Bro, pwede ba lagyan ng lupa? Sanpang, sa pagkakataong ito, nakaligtas ka. Sa pagbagsak ng ulo mo, nakabawi ka sa pag-iisip. Dahil sa bro. Kung wala si bro, namatay ako sa islang ito. Bro, pwede ba? Lagyan. Luo Feng, hindi, bro, iligtas mo ako sa hinaharap. Hindi ko na makikipag-agawan sa eroplano. Hayaan mo ako sa islang ito. Maging multo. Luo Feng, ilabas mo ako. Pakasal tayo. Mag-anak tayo. Aalagaan kita habang buhay. Qin Shui, wala kang pagkakataon. Wu Shihao, hindi karapat-dapat kang maging taong gubat. Dito ka lang, maging multo. Luo Feng, ikaw, mahalaga. Kahit multo ako, hindi kita palalampasin. Luo Feng, Ikaw, walang pusong mahalaga. Gusto ko mamatay kang masakit. Wu Shihao, Qin Shui, sinabi ko. Kayong dalawa ay magbabayad sa dugo. Pwede ba tayong umalis? Mabuti makakaalis na sa lugar na ito. Makakaalis na sa eroplano. Nasaan ang baril ko?